Teka lang, may MCGI tanong ako, versus may ano? tanong ako kay MCGI. MCGI, pwede magtanong sa'yo. MCGI. Sige po. Kasi, Anong po? kasi pupunta na tayo sa proper ng Chaco mo So, na nito. ganito tanong ko sa'yo. Bakit mo tinatanong kung mababasa yung Katoliko sa Biblia? Dahil ba mababasa yung pangalan niyo sa Biblia? Kasi sa Biblia na magmumula ang mga salita ng Diyos at mga kautusan niya. Sa Biblia rin magmumula ang reliyon. Narinig Ay, ko patunayan. Wait lang, Uncle Boy. Pakiulit Sige, na sige, yung sige. tanong ko, bro, MCGI. Kung naiintindihan mo yung tanong ko. Oo. Pakiulit yung tanong ko kung naiintindihan mo yung tanong ko. Sige po. So, hindi mo naiintindihan yung tanong ko, ulitin ko. Hindi. Ulitin mo na lang, bro. Huwag ka muna Hindi niya kang naintindihan. sumagot. Ang gawin mo, bago ka sumagot, ipakinggan mo mabuti yung tanong para makasagot ka doon. Ayon sa tanong, ha? So, ito yung tanong sa'yo, bro. Kaya ka ba nagtatanong kung nasaan ang Katoliko sa Biblia dahil ba sa inaakala mo yung pangalan ng religion nyo ay mababasa sa Biblia? Para saan? Hindi Hindi religion naman yun po eh. sa Biblia. So, nasa Biblia yung pangalan niya. Nakalagay po. So, kaya nga, nasa Biblia nga yung pangalan. Member Church of God International, nakalagay. Seryoso? Parang wala naman. Kahit saan talata ka po magbasa, may God nakalagay eh. Ganito, bro. God. Bro, Hindi naman yung God yung tinatanong eh. nag-aral ka ba ng grammar? But God, hindi naman yung God Hindi yung naman ako nag-aaral. Bakit ka Nag-plantya lang ako. Hindi ka nag-aral tapos gusto mo may pagtalo. So paano na lang kami nag-aral kahit pala yung mga pinag-aralan namin sa Hindi, kasi dinadagdagan nyo lang yung Biblia. Kaya Kaya nga para makita nga natin na hindi mo dinagdagan yung Biblia. Ayoko, dagdagan nyo mamaya eh. Bro, para makita Dinagdagan mo. Baka mamaya, Hindi mo dagdagan nyo ang yung Biblia. Apokalipsis, dagdagan nyo ng boy letra eh. Bro, MCGI. Mamaya ka na mag-Latin yan. Palitan niya pala. So, ganito. So, yung pangalan niya nasa Biblia. Kaya ka nagtatanong kung saan yung Katoliko. Tama? Tama. Tama, oh. So, ano ba yung pangalan na mababasa? Mababasa ba MCGI o Iglesia ng Diyos? Alin sa dalawa? Iglesia ng Diyos. So, hindi members Church of God International. Pinalitan lang yun. Ulitin ko yung tanong, Oh, bro. pinalitan Ulitin nila. ko yung tanong. Pinalitan nila, dinagdagan nila. So, ulitin ko yung tanong sa'yo, bro. Okay nang dagdagan ng pangalan, wag lang ang Biblia. Bro, MCGI. Labag yun eh. Yun yung talaga kausap mo. Okay daw. Magdadagdag pala kayo na Tawa. Okay na ako. So, dinagdagan nyo. So, inamin ka na, Apokalipsis, umamin ka na. dinadagdagan mo. Hindi, Santiago, umamin na eh. dinadagdagan mo. Umamin ka na bro, na dinagdagan nyo yung yung nasa Umamin Biblia ka na na rin pangalan. kasi kita na, dumadagdag Ano ka na sa bro, Biblia. ito bro, inamin mo ba? Inamin mo na. Inamin na eh. Nagsabi ba ako? Wala na bro. Wala ko Ano nagsabi. sinabi Ikaw siya? lang nagsabi. MCGI. Ikaw lang ang nagsabi. High blood ka eh. MCGI. Ako high blood ako MCGI. Relax. Pero alam mo ba MCGI? Oy, timing ka si Boy Letra. Kada Maganda dito kada kausap. nagla-live Eh, paiyakin natin yan. MCGI, Paiyak daw, bro. kada may nagla-live dito, Ay. aware ka ba na naka-record to? Hindi ka makakapagsinungaling dito. Alam mo yun? Wala ko ba kahit naka-record, iyakin man yan si Boy Naku, Letra. dinagdagan nyo. Pwede ko gawing content yan, no? Bakit? Gawin mo lang kung gusto ang mo. ginagawa, MCGI, ang ginagawa namin dito, kinakausap ka namin ng maayos, pero Hindi naman maayos yung usap nyo eh. Tingnan mo kung kausapin mo ng ang balik mo sa amin, no, kailangan nag-a-adopt ka. Maganda yung Tingnan mo, katanungan. may nag-comment, bro. kausap si Boy Letra. Pag may Bro, nagtatanong sa kanya, nagagalit yan. Patahimikin mo muna nga to. 2,000 years later. Yung status mo ba bro, born again ka ba na may alam sa doktrina ng born again, na nagbabasa ng Bible? Kasi alam ko yung born again, pwede naman sila mag-aaral ng Bible eh. Kasi nag-ano Yung mga kami, yun silang- nagsasalita kami sa harapan, gano'n. Nagpapatotoo kayo, di ba? Yung mga yung mga ang tawag doon. Ako, dati akong Katoliko, ngayon hindi na ako lasinggero, born again na kasi ako. Ganun yun, di ba bro? Born again ka ba talaga, brother? Naka-live post ka. Balik ka dito sa TikTok, bro. Kasi Naka-live lumalabas post ka, sa bro. TikTok eh.
Pag lumalabas ka sa TikTok, Ako. hindi ka namin may maririnig kahit nagsasalita ka, bro. Or baka malaglag ka. Baka mawala ka dito sa TikTok. Balik ka rito, bro. Nalaglag na siya bro, hayaan mo na. Bakit? Baka masama lang yung gising ano na. bang nakakatakot sa question, bro? Insulto ba yung... May pang-insulto ba dun sa tanong, bro? Si Benedict yan, si ano. Ito si Boy Tapang. Boy Boy Tapang. May Tapang. tatanong daw si Boy Tapang. May tapang tungkol daw sa mga santo. tanong mo. Ano bro, Boy Tapang, about sa mga santo po? Brother? Opo. Ano? Ano yun? Parang galing sa kuweba yan bro ah. Ano nangyari sa boses mo bro? Ba't nagaganyan yung boses mo bro? Kakakain ba yan ka? Kaya baka ayaw niya magpakilala, bro. Kaya ganun. Ito yata yung tunay na Boy Tapang eh. No, mahilig kumain ng mga kung ano-ano. Nakakatawa yun ah. Ha? Kumbira, iba na nga yung tapangalan mo, iba pa rin yung ano mo, pati boses nyo yun, iba nyo pa rin. Gamit ka ng ano bro, voice mixer, yung ano, meron ganun di ba? Ito-transform yung voice, para hindi ka mahirapan bro. Ayaw niya mapakilala. Napakot kasi ako. Kumbira, no? Mahirapan ka niyan bro, maghapon tayo mag-usap dito, ganyan ka, mahirapan ka. Bro, Tinulang kasi Brother. ako tungkol sa santo. Napaos kasi ako. ano to? Ano nangyari dito bro? Kasi nakakatawa bro. Nakakatawa siya ano. So iba, ano tayo iba? Ano ka muna bro, adjustin mo yan. Mahirapan ka niyan, nagmamaya tayo dito. Kaya kayo. 2,000 years later. Yan eh. Wala kami mahita sa inyo ah. Kaya ko tuloy. Sabat pa naman Akit ngayon. ako yan, oh. So, akit daw siya. Sige nga. Pakitin nga natin. Tapos in English, I'm handsome, Ako, sabi wag ni naman. ano ni Likong-likong ano yan? aral na bro. Oh, sige, Bro, kinig ka lang, ha? likong-likong aral na tayo ha. Likong-likong Kasi aral. hindi, wait lang. Sabi niya, Wait lang, bro. kikinig lang daw siya kasi sa likong aral. Yan, makinig ka lang, ha? So, paano yan? Hindi ka na makaka-comment. Kinig ka lang yan. Kagaya rin to sa ano eh, dun sa hook. Ano? Kaya ano? Sa reviewers hindi makakomment. Diyan lang kayo. Kinig lang kayo dyan. Sino ang gagawa kung walang gagawa? Sabi ni ano to? Hindi ko to maintindihan. Sino ang gagawa kung walang gagawa? Parang yung ano natin ngayon, parang ano ah. Akyat naman kayo dito para magkasubukan tayo dito. Kasi kung puro kayo patawan niya sa baba, walang aral. Pwede to mga komedyante, no? Apply komedyante. Kasi salita ng Diyos, tas puro kayo nagpapatawa lang yan. Makit kayo rito para makita natin kung talagang tunay yung Wala sa kanilang serious pagka ganito, hindi sa kanila serious. Para mga komedyante sila, ano. Hindi ko sure, hindi ko naman siguro nila lahat. Siguro nagkataon lang yung mga fanatic, ganun. No? Nilahat mo, bro, nilahat mo. Tingnan mo dito sa amin no, may 2,000 years later. bro sabi niya So, ano, ano yan? Mic pa. Wait lang, tigil nyo na yan, ililigaw nyo lang yung may Sabi niya may pananampalataya. ililigaw yung may pananampalataya. Since malakas yung pananampalataya mo, bro, akyat ka rito, tingnan natin kung sino ang naliligaw, kung ikaw. Patunayan mo. Akyat ka rito, kung tingnan natin sino naliligaw. Naawa ako sa mga to eh. Yung dapat sinasabi nila sa sarili nila, sinasabi nila sa atin. Naawa ako sa kanila. Nakakaawa sila, no? Sana magising na kayo sa katotohanan. Habang may oras pa, may silang ang buhay ng tao. Tama. So wala, kausapin na lang natin si Brother Rainier. Brother Rainier, ano yung tinatanong mo nga pala ulit, bro? Brother? Thank you. Sensya na, namiss lang namin ng mga INC, bro. Sige, anong mo, bro? Ano ko sana bro, kung sino yung naunang Kristiyano, Hudyo o Hintil? Ano daw, anong tanong mo, bro? Malayo ka sa, mic? Malayo ka sa mic, bro? Ang tanong ko, kung sino yung naunang Kristiyano, Hudyo ba o Hintil? Yung mga Pareho, Hudyo, bro. Pareho. Kasi, pag sinabi mong Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Ngayon, nung pinanganak ang Kristo, bro, meron mga taga-Persya o
ibang lahi, no? Na pumunta at nagbasa ng bituin, bro. No? Yun yung tinatawag na mga Magi's. Tatlong pantas, no? Oh, mga tatlong pantas. So pumunta, mga hindi yun mga Hudyo, bro. No? Sila yung unang sumamba kay Kristo, bro. Hindi sila Hudyo. Oh, sila yung unang naniwala. Mga hindi Hudyo yan, bro. May question ka pa, bro? Next question. So, ibig sabihin ko, yung mga wala, walang, Bro, tutol ka ba, bro, na sinamba sila ng... Doon muna tayo. Tutol ka ba na sinamba sila ng tatlong pantas, bro? Yung hindi mga Hudyo yun, ha? Tutol ka ba, bro? Oo, hindi sila mga Hudyo, bro. Pangunahin yan sila, bro, eh. Na Sila unang kumilala sa sumamba. pagiging Kristo ni Jesus. wala, Sa mga pangunahin. Kasi kung Isa- kung babasahin natin yung Biblia, bro, sa Mateo yun, di ba? Na sumamba sila, basahin mo nga, Angel. Talaga sumamba, letra for letra yan. Oo. Basahin natin, ha? Basahin mo, bro. Alright. Sa Matthew 2, chapter 2. Teka, check ko, ha. Matthew 2 verse 1 ba? Verse Matthew 2. Ito ano pa lang to, hindi pa nila sinasamba pero yun yung plano nila. Na nagtatanong nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo sapagkat nakita namin ang kaniyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya ay sambahin. So sa Matthew 2, kasambahin niya yung si Jesus Christ. So sila pala yung unang sasamba, bro. Oh, Galing tapos yan. yung ano niyan, Matthew 2. Matthew 2:2. Hindi nangingili ng sabat yan, bro. Oo. Actually, walang kautusan yung mga hintil, bro. Kahit sa Old Testament, sinabi talaga yan eh. Pero na lang, kung napunta ka doon sa lungsod ng mga Israel, kailangan mo sumunod dun sa batas nila. Pero yung mga hintil, may prophecy talaga sila na hindi ibinigay sa taga-ibang bayan yung utos ng Diyos. Actually, yung kanilang kasalanan depende sa sa budhi nila na hindi patungkol sa batas yun. Revelation Roma 2. Sa Roma 2 yan eh. Roma 2:12 hanggang 15. So yun, bro. Teka. Brother Rainier, anong next question mo, bro? Sana magbalik loob ka na sa Catholic, bro, talaga. Promise, hindi ka magsisisi. Promise yan sa'yo, bro. Sumamba sila at kinilala sila ni Maria at ni Jose, bro. Mga ano yun, bro, mga pagan yun eh, hindi mga hintil yun eh. Ang sabi, hindi naman sila sinabihan na, hindi kayo Sabbath keeper. At saka, ganyan. Walang ganun. kasama sila sa pangunahin sa aklat ng Ebanghelyo. So ang Ebanghelyo, guys, pangunahin to sa buong Biblia. Gospel, Roma 1:16. Ang Ebanghelyo sa ang ikaliligtas, maging mga Hebreo, maging mga Griego. Bakit kailangan silang isulat doon yung mga karakter na yan? Bakit kailangan silang ilagay doon sa Bible at ipangaral ni Matthew? Gaano ba sila kaimportante? Kasi may kinalaman niya sa kaligtasan. 'Di ba? At yan ay misteryo. So hindi naman sila nagsasabat-sabat, bro. Bro, I'm Rainier eh. Hindi sila nagsasabat-sabat, bro. Pero di na wala yung Sabat, bro. Di na wala yun. Malinaw to, pinalitan yung Sabat, bro. Hebreo 4 eh. Tapos nagsalita pa siya ng iba pang araw. Yung iba pang Sabat, siyempre, di ba Sabat din yung ikawalo sa mga Hudyo? So yun yung sinasabing isa pang Sabat. Katuparan si Jesus Christ kasi pag tayo nabuhay na muli, namatay tayo, tapos nabuhay tayo muli, magiging kapahingahan na yung bro. Hindi ka na magtatrabaho, bro. Kunyari, namatay ka, tapos nabuhay ka ulit, tapos nagkaroon ka pa ng glorified body.
wala na magtatrabaho bro, kapahingahan talagang ganap yun eh. Kaya nga yung Lord's Day, yan talaga yung day of rest. Kasi Correct. diyan nabuhay si Jesus Christ. Nung Sabado, hindi pa nagpapahinga si Jesus, nakapako pa sa krus eh. Tinutubos niya pa tayo sa dugo niya eh. Tapos nung Sabado, nung Biyernes, tapos nung Sabado, nangaral pa siya doon sa sa espiritong nasa bilangguan. Nung nabuhay siya muli, tinalo na niya si Satanas, ay ibig mo sabing, hindi rest yun. Rest yun. Kapahingahan yun. Diba? Anong trabaho mo pagka nabuhay ka ng muli? And aside from that, no, we become a new creation. Oh, new creation. Kapag sinasamba mo si Kristo, gaya nga ni Kristo na naging new creation siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ibig sabihin, that is a new creation. Nilalang, creation. No? Panganay sa lahat ng mga nilalang. So therefore, no, we become a new creation, no, in the day of the Lord. So kaya nag-o-observe tayo hindi na ng Saturday, ang ino-observe na natin ang Sunday na bro, kasi yun na yung new creation. So pag sinabi mo kasi Sabbath, that is go-observe sa creation ni God. Kaya nga, first day, nag-create siya in Genesis, di ba? And then, 6th day, create niya yung ganito. And then, 7th day, he rest, di ba? So, yun yung ino-observe ng mga Jew, yung creation. Ang ino-observe ng mga Christian is yung new creation through Christ, bro. New creation. Okay na, Yung bro. Koryaki Hemera bro, hindi talaga to kayang tutulan kasi Koryaki Hemera. Try mo i-translate yan bro sa Sa ano mo na lang siya i-translate. Google Translator, Koryaki Hemera. First I-Google day yan, translation mo ngayon. Gawin mo ngayon. Yung Koryaki Hemera, yung 2 words na yan sa Greek, kunin mo yan, i-translate mo sa Google Translator sa English. Ang lalabas Sunday bro. Oh, first Sunday. day yan, bro. Oh, Sunday. First day of the week, Sunday. Bro. Malaki kasi yung Hindi kayo kilabutan nun bro. Bakit Koryaki sinasabi mo Hemera. boy letra ay boy tapang na boy tapang sinasabi mo walang talata. Ayan na nga, puro talata binibigay. Anong walang talata? Ano malaki yan bro? kasi yung Parang kasi Bingi yan si bubulan-bulan. boy tapang. Dapat yan, boy bingi. Tawag yan, di boy Boy tapang. bingi na lang dapat pangalan mo. bro. Boy Kaya bingi, bulag. kamusta? Oo. Boy bulag. Boy bulag. Ano talata? Dyaryo ba to? Anong tingin nyo dito? Sa Revelation 1:10, hindi ba to talata ng O Biblia? kaya si Boy Dinay. Boy Dinay na lang bro. Mas Boy Dinay. malapit lang. bro, lahat. Anong ulit bro? Sige bro, magbalik ka loob ka na sa Catholic bro. Bro, I am Reniel. Para mapawasto ka bro. Ganito kasi bro, malaki kasi yung pagtaka ko kasi sinabi nyo, founder si Jesus Christ. Ngayon, si Jesus Christ, nangilin siya ng Sabat. Tapos sinabi pa siya Marcos 2:27, no, ang Sabat para sa ikabubuti ng tao. Hindi, para sa tao, tama, hindi naman sinabi lahat ng tao dun eh, kasi yung mga hintil bro, wala naman silang kautusan, tao rin naman sila, ibig sabihin hindi yung general bro, nagkamali yung unawa ng SDA dun. Akala nila, porque sinabing anthropon, lahat na kagad ng tao, wala naman sinabing lahat. Wala nga yung term na lahat eh. Yung mga hintil, hindi naman yun under ng kautusan bro, hahatulan sila hindi sa kautusan bro. Babasahin ko sa'yo, English umayanig ka kasi dito. bro, humankind. Nagkamali. Kahit English pa niyan, kahit Tagalog English, sinabi lang kasi diyan bro, kasi ang pinag-uusapan diyan bro, kung ano bang mas mahalaga. Hindi naman na ang topic diyan kung papasunurin yung mga hintil sa Sabat bro eh. Ang pinag-uusapan diyan between Jesus Christ at mga Pharisees, ano ba mas mahalaga? Yung tao o yung batas sa Sabat? Kasi sinasabi ng mga Pharisees, si Jesus Christ nagpagaling sa araw ng Sabat. Nagpagaling siya sa araw ng Sabat, ang pinagaling niya tao. Kaya malabag niya yung Sabat, pinagaling niya tao. Ngayon, nasabi ni Jesus Christ, ang Sabat ginawa para sa tao, hindi yung tao ginawa para sa Sabat. Ibig sabihin, mas importante yung tao kaysa sa Sabat. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ na lahat ng tao kailangan mag-Sabat. Ina-explain naman niya sa taas bro eh. Huwag naman tayo magbulag-bulagan bro. Ina-explain niya yan ang topic. Kahit anong gawin ba, yan yung topic bro. O tatanungin kita, ano ba yung topic dyan? Yung nagpagaling si Jesus Christ, di ba sa araw ng Sabat? Ibig sabihin, single person lang yung tao na yun. So ibig sabihin, nasabi ni Jesus Christ, ang tamang interpretation dyan, mas importante yung tao kaysa sa batas na Sabat. Tama ba? Hindi.
Ba't hindi? Yun nga yung topic, bro. Hindi naman, meron ba silang pinag-usapan dyan si Jesus Christ? Meron ba siya sinabi? Bago niya i-quote yan, meron ba siya sinabi na lahat ng tao kailangan magsabat? Sabi kasi Meron ba siya ni Jesus sinabing Christ, ganon? Oo, di ba wala? ginawa ang sabat para sa tao. O yun nga, ginawa ang tabat para sa tao. Ibig sabihin, mas mahalaga yung tao kaysa sa sabat. Bro, huwag mo nang palipitin yung talata, bro. Delikado yung ginagawa mo. Ako yung na, ano sa'yo, bro, natatakot eh. Ako yung kinikilabutan kasi, bro. Naawa ako sa'yo, bro. Basahin ko nga. Babasahin natin. Bakit Sa Mark kahit yun, di ba? ba't sinasampal na kayo ng katotohanan? Parang Nakakaano, bro, kasi binabaluktot nyo Hindi talaga. ka ba natatakot Wala para kasi- sa sarili mo, bro? Wala kasing sinabi si Justice na huwag na kayo magsabat eh. Wala kasing utos Eh, kayo. hindi naman namin sinasabi wala sabat. Ang sabat nga namin si Kristo. Pag sinabi, in-explain na nga namin sa'yo kung ano yung sabat namin. Pero iba yung ibig sabihin ng sabat niya, bro. Yung remembrance of Wala, blessing. kaya nga, ang ginagawa mo, pinag-mix up mo lahat, bro. Yung walang sabat, may sabat. Hindi naman ganun, bro. Huwag mo ganonin yung sarili mo. Kawawa ka. Huwag mong palipitin to, bro. Anong version? Yung sabat para sa tao? Tapos dos, Sige, sige. nyo. Ha? Marcos 2, ano? 27. Marcos 12 yun, di ba? Tapos Mali dos, mo na. 27. Mali yung mga SDA dito, bro. Maniwala ka sa akin. Ako, mali sila. Marcos 2. 27, bro. Dos, 27. O, kita mo, oh. Ang topic dito, babasahin ko ha. Sinabi niya sa kanila, ang sabat ay ginawa para sa tao. At hindi ang tao para sa sabat. Ibig sabihin, tinitimbang dito kung ano ba mas mahalaga. Kung yung sabat ba o yung tao. Ang mas mahalaga yung tao. Hindi sinabi dito sa taas na ang sabat para sa lahat. Parang tuloy, ang nangyari tuloy. Binaliktad yung interpretation ng Jesus Christ, bro. Kasi parang mas lalabas niyan, mas importante yung sabat kaysa sa tao. Sinabi dyan, bro eh. Nabanggit kasi dyan. Binaliktad nyo yung sabat, yung interpretation ni Jesus Christ, bro. Ako, ano yan? Kasi ang nangyari dito, bro, no, ang ginagawa nila dito, parang ang ginagawa kasi ng mga Hudyo, bro, mas pinapahalagahan nila yung sabat kaysa sa tao. Kunyari, nagpagaling si Jesus sa araw ng sabat. Eh, mas mahalaga naman talaga yung tao kaysa sa sabat eh. Di ba? Eh, tao, nilikha sa larawan ng Diyos, sa imahe ng Diyos, anak nga tayo ng Diyos eh. Yung sabat, batas lang yun sa tao. Pero ginawa yung sabat para sa tao, hindi yung tao ginawa. Hindi naman tayo tao, ginawa para sa sabat pala. Alam mo, bro, So, bakit? Baliktad, bro. Huwag nyo Alam nang mo kung pilipitin to, bro. Kilabutan kayo dyan. Kaya nga kami, bro. Alam mo kung bakit naka-importante ng sabat, bro? Eh, importante talaga yung sabat, bro. Pero yung sabat na... Pero mas importante yung tao. Mas importante yung tao dito. Ba? Importante talaga yung sabat, pero yung sabat namin, sabat ng mga Kristiyano, bro. Yung sabat nyo kasi, sabat ng mga Hudyo. Sabat namin, linggo. Kaya ang ginagawa nyo kasi, tinatanggalan nyo kami ng sabat. Patunayan mo na ang sabat ng mga Kristiyano, eh, Sabado, hindi linggo. Kasi kami linggo yung sabat namin. O, yun yung sabat. showdown. Showdown. Ito, I'm Rainier. Ito na lang para matapos na tayo. Kung iyan ang interpretation nyo na ang sabat ginawa para sa lahat ng tao, kahit wala yung term na lahat doon, kung mabasa ko na hindi ibinigay yung kautusan sa mga hintil sa Old Testament. Showdown na to, letra por letra. Mali na kagad yan. Mali na yung interpretation nyo. Ano? Babasahin natin ngayon. Naglag. Na yung mga kautosan, naglag ba? Yung mga kautosan kasama na yung sabat, kasama na yung pagkain, bawal kumain yung baboy, kainin yung baboy. Eh hindi binigay talaga sa mga taga-ibang bayan 'yan. Hindi talaga sa kanila binigay 'yan. Specific lang 'yan sa mga Israelita on that time. Kasi si Jesus kasi pinanganak din sa ilalim ng kautosan, Galatia 4:4 eh. Tanggap naman namin 'yun. Wala naman hindi tumanggap niyan. Lahat naman ng mga Kristiyano tanggap 'yan. Patuloy nga si Jesus Christ. Ang valid argument na yan. Ngayon, babasahin ko dito, bro. O sana, magbunga sa'yo ito, bro, ha? Kasi, ako kinikilabutan sa interpretation nyo, bro. Ang layo talaga. Ang layo talaga, bro. Sobra. Sayang naman, Trinitarian pa naman din kayo, kahit papaano. Ano? Di ba pinili ang... Babasahin ko Di ba na. pinili ang mga straight, Kaya nga,
Eh ang ano dito, ang argument nyo dito sa Marcos 2:12, tama ba? Na ang Sabat ay ginawa para sa lahat ng tao. Kahit wala yung term na lahat, inilagay nyo yung term na lahat, kahit wala, trip nyo lang. Ngayon, babasa tayo ng talata sa Old Testament na hindi talaga binigay sa taga-ibang bayan yung batas. Ano? Para mapamalian natin yung interpretation, para mapamalian natin yung interpretation nyo sa talata, kasi mali talaga yung interpretation nyo, bro. Sobrang mali. Ako yung kinikilabutan, bro. Mababasahin ko na. Di ba pinili yung mga makinig ka. Israelita para maging example sa lahat ng Kaya nga tao? pinili nga sila. Hindi sinabing para maging example. Nung nagtatag na si Jesus Christ ng church, inalis yung batas nila. Hindi sinabing para example. Bro, walang ganun, bro. Na yung batas nila, example yung mali. Inalis yung kautusan nila, bro. Ang daming talata niyan, letra por letra. Sobrang dami. Sobrang dami talaga, bro. Kung ako tatanungin mo. Tambaan talaga natin ang talata yan, bro. Di ba pinili yung So ibig Israelita sabihin, para pakilala sa pinili buong nga yung Israelita, pinili nga. Ibig mundo sabihin, na may Diyos. hindi na kasama makapangyarihan yung sa mga, hindi kasama binigyan yung doon, sabat yung mga hintil. Hindi talaga. Yung sabat na Saturday ng mga Hudyo. Showdown na lang to, bro. lahat. Yung time na Isa yung kasi time na yun, pilit kung mo may yung mga maling hintil aral man na, di ba tao sila? yung time na yun, kung may Diyos, Di ba tao sila? Hindi pa naman nadadatag si Jesus Christ ng church dyan eh. Di ba tao sila? O ang interpretation So, nyo, sabi ni Jesus I love you, Christ, bro. I love sabi you. ni Jesus Christ, na ang Sabat ginawa para sa lahat. Dinagdagan nyo ng salitang term na lahat ng tao. O ngayon, babasta tayo dito sa Old Testament na hindi binigay. Hindi naman pwede magkontra-kontra yung Bible, bro. Yung Bible yung mag-a-adjust sa Bro, inyo. kahit di ka na pumunta sa Old Testament, kahit si Jesus Christ na lang, bro. Ulitin ko, bro, si Jesus Christ, bro, aware ka ba si Jesus Christ na galing. ipinanganak sa ilalim ng kautusan? Isa siyang lahi siya ng lahi siya ni Israel. Si Mama Mary, aware ka doon? Tama. Oo, hindi Tama, pala. kasi yung kaligtasan nanggaling sa mga Israel eh. Tama pala. Ba't sinasabi mo na ganyan? Alam mo naman pala na isa siyang Hudyo. Pwede sanang hintil si Jesus Christ. Galing siya sa ibang bansa, Ano sa ba ang ibang bansa on that time para masuportahan yung argument nyo. Bro, Diba? ano ba ibig sabihin yung nasa ilalim ka ng kautusan? Pag nasa ilalim ka ng kautusan, bro, ipinanganak, ibig sabihin, ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan, nasa angkan siya nila Israel. Hindi siya nasa labas. So therefore, pag nasa ilalim siya ng kautusan, tutuliin siya. Kayo ba, nagpapatuloy pa ba kayo sa kaligtasan? Nagpapatuloy pa, di ba? Hindi na. O ngayon, kung susundin natin yung argument nyo, na si Jesus Christ kasi nagsasabat so dapat natin sundin. Kasi Jesus Christ nagpatuloy, 8 araw. Kasi batas yun, spiritual yun ha. Spiritual yun. Hindi lang dahil gusto nila Mama Mary na matuli si Jesus Christ. Talagang spiritual yun. So, hindi ka Paniniwala tuloy nila ngayon. yun. Tuloy ako ngayon pero walang Hindi ka tuloy kinalaman yung ngayon. spiritual. Tuloy ako kasi Pilipino tayo, nagpapatuloy tayo. Hindi yun walang kinalaman yun sa spiritual. Kasi kung susundin natin yung batas ng mga Hudyo, mali na kagad kasi matanda na ako bago nagpatuli. Sila 8 araw kailangan tuliin Nagagalit yung Diyos dati. Pagka tumatanda ka pa bago magpatuli, nagpapadala pa ng anghel Mauubusan ka ng argument sa akin, bro. Bro, bumalik ka na lang sa Catholic, bro. Sayang. Mali kasi to. Iba kasi, Mali kasi yung aral nyo. Reality. Sinasabi ko talaga sa iyo ng tahasan. Ano yun? ang ibig sabihin, ang ibig mo kasi sabihin, iba yung Diyos ng Israelita, iba yung Diyos ng mga Hindi ko sinabi. Ganun yung- Walang sinabing ganun. Walang sinabing iba. Walang iba-iba. Parehas lang yung Diyos ng Old Testament. Parehas lang yung Diyos sa New Testament. Aral ni yan na magkaiba, masama yun sa Old Testament, mabuti sa New Testament. Sino ba yun, bro, Nash? Marcion. Heretic sa amin yun, bro. Si Marcion yun, bro. Heretic yun. Marcion of Silope. Tinututulan namin yan, bro. Heretic yung ganyang aral, bro. Huwag mo sa akin ipahid yan. Parang awa mo na. Oo nga, kasi So, parang ganun mangyayari. Ba't Parang ito nga, bro? Ba't iba yung parang audio, ganun? Wala yung parang-parang. Huwag na tayo magparang-parang dito, bro. Ano? Sa reality tayo. Huwag ka magalit ha. Kung Pero nakikita ko ang hina ng comprehension mo, bro.
Bro, mag-Catholic ka, gagandang comprehension mo bro. Mapapawasto ka, matatama yung ang aral na sinasampalatayanan mo. Hindi mo kailangan palipitin yung talata dito. Wala kang kailangan palipitin bro, pag Catholic ka, basa ka lang ng base. Makinig ka lang sa mga, ano namin, sa simbahan. Kunyari, kasi yung simbahan, yan ang binigyan ng kaalaman ng Diyos. So tayo, single person, yung kaalaman natin, kulang pa yung buong buhay natin para pag-aralan yung salita ng Diyos yung simbahan nandyan. Hanggang sa huling panahon, nandyan yung simbahan. Mga Hodyo kasi yung pinakauna iglesia bro eh. Wala nga problema dun bro. Mga Israelita pa nga yan, hindi pa nga nagdi-distinguish yung Hudyo dyan Israelita pa talaga yan, Israelita. Pag sinabing, galing pa yan kaya mali ka Abraham. dyan rin. Wait lang, Uncle Boy. Mali ka dyan rin. Pag sinabi mo kasing iglesia, to call out, tinawag, o mga tinawag, si Abraham, hindi naman siya Hudyo. Hindi siya Hudyo. Siya ang ama ng mga Hudyo. Na mali. No? Sablay ka na Senyor naman yun dyan, Mali na naman. Sablay ka na naman dyan, bro. Magano ka na lang bro, balik ka na lang sa Catholic Church. Huwag mong gayahin yung mga INC dito sa baba. Bro. Si Melchizedek, hindi rin Hudyo, bro. Si Melchizedek, hindi rin Hudyo. Yung totoo bro, ito yun. Para mapawasto ka. Bro, Rainier, maniwala ka sa akin. Rainier, wag mong... Promise. Ang ganda ng sagot namin sa'yo, bro. Tinatawag kita Gracias Dio. Ano ring maanuan sa Catholic, matutunan. Tama. Marami kang matututunan dito na tama, bro. Huwag mong gayahin yung mga INC dito sa baba. Na kahit anong sabihin namin, parang bingi na Manhid na yung tenga ng mga nandito. Paano Sa ako makinig. Ang mga INC bro, yung Exodo 20 verse 4 bro, mahirap talaga unawaan yun. Parang nasa Ngayon, makinig ka. Naalala mo, Rainier, ikaw ang lumabag dyan. Sabi mo, kayong mga FDA ang nakalabag dyan. Inamin mo na Exodus 20 verse 4. Kaya nga, inamin mo na, nalabag niyo yan. Yung 4 lang, yung 4. Basta yung 4. Kung hindi nyo nalabag yan. So pag na-explain ko ba sa iyo yan, bro, babalik ka ba sa Catholic? Kasi sabi mo, mahirap talaga unawain. So pag na-explain ko ba sa iyo yan, babalik ka ba o mananatili ka pa rin parang bingi-bingihan, bro? Depende bro, Parang basta pilit mo. yung... Parang kasi ang nangyayari kasi bro, tanggalin mo muna kasi sa utak mo yung mga sinabi ng mga pastor, bro. Andito ka sa amin, nasa piling ka namin. Tanggalin mo muna, tapon mo muna yung mga dinaldal ng mga pastor mo sa'yo, bro. Para maging neutral ka ba? Neutral ka muna, no? Magpatanay ka muna sa agos nung dagat, bro. Tingnan natin kung saan ka dadali ng Diyos. So tanggalin mo muna yung bro, i-explain ko sa yung Exodo 20 verse 4. Sige. Okay lang ba? Kopya. Sayang yung pagpapagod mo dyan, bro Sabat-sabat kayo, Sabado, gathering kayo. Di ko alam, parang wala naman, dinananahan yung Diyos dyan, bro. Kasi mga heretic na aral, bro, hindi yan inspired by God, bro. Ang ama ng kasinungalingan si Satanas. Inspired by the devil na kaagad yan. Pag sinabing aral na kasinungalingan, at ay magagawa dyan. Ano bro, explain ko yan sa'yo. Kayang-kaya kong sagutin ngayon yan, bro. Praktisan ko yan dati, rebulto Yung baguhan pa lang ako. Kaya ko talagang i-explain yan sa'yo, bro. Kabuo ang aral sa rebulto. Gusto mo Bible lang Gusto mo meron pa ditong CCC 2132. Basahin mo muna yung verse 4. Rainier, Lumipat yata. hindi ka ba aware na hindi na bago yung tanong mo, bro? Lagi namin sinasagot yan. Ano bro, Nash? Alam mo ba na lagi na namin sinasagot yan bago mo pa itanong? So hindi na bago. Wala pa sa akin tumalo sa debate diyan, bro. At baguhan pa lang ako noon. Hindi nga ako marunong makipag-debate, bro, 'di ba? Dati nakikipaglaban ako. Sige, rebulto. Di ba? Baguhan ako noon, bro, ha. Kaso nga lang, dala-dala ko talaga noon. May mga talata talaga ako noon. Kahit hindi pa ako ganun kagaling makipag-debate, talaga ipipilit ko yung mga talata na salita ng Diyos. Hinto kasi kayo doon sa larawan Kaya parang hindi nga tayo hihinto. Dire-diretso nga tayo doon. Tuloy-tuloy nga tayo. Ngayon, sasagutin natin yan. O ngayon, ang tanong ko dito, willing ka ba talaga makinig, bro? O bakit natakpa mo yung isang mata mo, natakpa mo yung kabilang tenga mo? Hindi, kita-kita. Kung mapatunayan ko sa'yo na hindi talaga nakalabag ang Catholic Church dyan, bro.
Ano kaya mangyayari? Baka naman wala pa rin kasi pag ang nangyayari niyan, bro, pag pilit mong tinatakasan yung katotohanan, bro. Sige bro. Ano mo paglapastangan niya sa pangalan ng banal na Espiritu Santo, bro eh. Alam mo bro Renier, Mortal sin talaga yan. Lalabas yan. kaysa makinig ka, ang ginagawa mo, naghahanap ka ng butasan ka. Saan ka makasa points? Explain ko na sa'yo, bro. Manulobat na ako dito. Nasa, Magbubukas ako ng Bible dito. Kasi Sige. palubat na ako eh. kopya, sige. Tingin ko ni Renier 22%. Dito na sabihin natin, hindi yan maniniwala. Hindi, maniniwala yan si Renier. Para sa kanya yan. O, ito na, bro. O, anong talata? O, game. Game. Okay. Para ano natin? Exodo 20. O. Verse 4. O, ayan. Anong tanong mo dyan? Huwag kang gagawa. Ang sabi dyan, huwag kang gagawa para sa inyong sarili ng inukit ng larawan. Unang anumang kawangis ng anumang nasa langit, sa taas, una sa lupa. Anong tanong? Kaya nga, yung tinatanong ko dyan, yung larawan ng anumang kawangis ng anumang nasa langit, huwag daw gayong gagawa. Lukuran. O ngayon, ang sagot ko, bro, Renier, ang sagot ko, aware ka ba na itong larawang inanyuan sa Hebrew, hindi yan general? Yung inukita na larawan, aware ka doon? General ba to o hindi? General, Na kahit anong larawan to, o sabi mo general, o dapat pag pumunta tayo sa Hebrew, yung meaning nito, kahit anong larawan lang to. Hindi kagad Diyos-Diyosan na kagad. Kasi ang paniwala nyo, pag niluhuran, doon pa lang nagiging Diyos-Diyosan, di ba? Yan yung interpretation ng mga protestante. Dito, general na larawan, kahit anong larawan, kasi nga daw, nasa taas na sa langit. Kasi yung salitang anumang daw, so magiging general. So hindi pa siya Diyos-Diyosan dito, ano pa lang to, ordinaryong larawan pa lang, tama? Tapos dito pa lang, dito pa lang siya naging Diyos-Diyosan, tama? Yes, pag sinabi mo, huwag mong silang yuyukuran. So 'di ba 'yan yung teka muna, pa-confirm mo na, 'di ba 'yan yung aral ng 'yan yung interpretation diyan mostly ng mga Protestant. Ay, ang pagkakaintindi ko niyan, bro, huwag kang gagawa ng wangis na anumang nasa langit, nasa taas. Bro, wag tayong magano, bro, wag tayong mag-segue, direkta tayo kasi sayang yung oras. Direkta tayo sa topic. Ang interpretation ba diyan, itong nasa verse 4 na inukitang mga larawan, general na lahat ng larawan yan papasok. Magiging Diyos-Diyosan pa lang pag niluhuran. Tama ba? Yes, tama. So ibig sabihin dito sa verse 4, hindi pa siya Diyos-Diyosan dito. Nakalagay dyan, ano sinabi dyan, huwag kang gagawa. Bro, hindi ko tinatanong kung ano nakalagay na huwag kang gagawa. Ang tinatanong ko, dito pa sa verse 4, hindi pa siya Diyos-Diyosan dito. Kasi sa verse 5 pa naging Diyos-Diyosan. Ay, dalawa yung question ko dyan. Huwag kang gagawa sa Bro, hindi ko tinatanong yung dalawang question mo eh. Nagka-clarify tayo. Pwede kang mag-no, pwede kang mag-yes para malaman ko yung interpretation nyo dito. Kasi magkakaiba rin kayo ng interpretation ng mga protestante dito. Dito ba sa verse 4, Diyos-Diyosan na siya? Sa verse 4, hindi pa. Yes at saka no. Pag yes tsaka no, bro. Hindi mo pwedeng paghaluin ng yes at tsaka no sa isang tanong, bro. Bro, ano nangyari sa'yo, bro? Ba't nagkagaganyan ka? Sayang yung oras natin. Sayang yung oras natin. Huwag na Bro, nga alam sinabi. ko, huwag ka. Nakasulat nga huwag eh. Tama nga, eh, no? Nababasa naman natin, bro, eh. Ulit-ulit. Ulitin ko yung tanong. Dito ba sa verse 4, Diyos-Diyosan na ba siya dyan o hindi pa? Eh, pagsamahin naman yan, bro. Hindi naman yan, ang totoo niyan, hindi naman yan. Hindi ko tinatanong, bro, kung magsasama. Bro, parang awa mo na, sumagot ka ng direkta. Hindi tayo magdedebate dito. Nag-aaral tayo dito. Nag-aaral tayo. Dito ba sa verse 4, Diyos-Diyosan na ba yan? Hindi pa, simple. Nasa 5. Ha? Hindi pa. Ha? Pero sinabi na dyan, huwag. Hindi pa siya Diyos-Diyosan dito kasi hindi pa daw sinasamba. Dito pa sinamba. Pero kung Ganun ba yun? tutusin yan, bro, huli na yung verse magkasama yan. Ano bang huli na, bro? Bro, nag-aaral tayo dito. Ulitin ko, bro. Bro, Ha? Kanina tanungin pa, mo, bro. 10 beses na ako nagtatanong. Tanungin mo Ito siya ba kung sa verse naiintindihan 4, niya yung tanong mo? nangangawit na yung lalamunan ko,
Diyos-Diyosan na ba dito to? Yung larawan dito. Kasi dito pa lang niluhuran eh. So dito sa verse 4, Diyos-Diyosan na ba to o hindi pa? Ay, hindi pa, hindi pa. Sige, sige. Yun. O hindi pa, yan yung unawa nyo. Unawa ng SDA yan. Tama ba? Sa akin lang yan, sa akin yan. Ano yung unawa ng SDA dito? Wala kung idea kung anong unawa. Basta sa akin yan. Kailangan ko malaman yung unawa ng SDA dito, bro. Hindi, sa kanya So sa lang, ngayon, bro. yan yung narinig mo. Ang unawa dyan sa SDA, pag sinabing wag talaga. Sa kanya lang, bro. Bro, hindi ko sa kanya tinatanong kung wag o hindi wag o huwag. Dito tayo sa larawan eh. Eh no, ang linaw ng larawan dito. Inukitan na larawan. Yung inukitan na Sige, larawan. Sige bro. Sa unawa ng SDA. Andyan naman Diyos-Diyosan yung- na ba yan? Nung ginawa, Diyos-Diyosan na ba yan? Hindi pa. Dito pa lang naging Diyos-Diyosan. Anong sagot dyan? Hindi, sa akin yan bro. Sa akin lang bro. Di ko alam sa tunay na ano sa SDA. Sa akin lang yan. O sige, hindi mo alam. O sige, hindi mo alam ha. O sa'yo, hindi pa Diyos-Diyosan to dito. Pagdating sa 5. Sige, Sa mababasa. 5 pa lang naging Diyos-Diyosan. Okay. Eh kung basahin ko natin sa Hebrew, Diyos-Diyosan na to. Ha? Eh kung basahin natin sa Hebrew, Diyos-Diyosan na kagad to. Yung meaning ng larawang inanyuan dyan. Ay, di wag ka Hindi pa lang. niluluhuran ha. Gawa pa lang dito sa verse 4, gawa pa lang yan. O hindi pa luluhuran, sa verse 5 pa luluhuran. So babasahin natin, Diyos-Diyosan na yan. So, tama ka. O tama ako, di ba? O, Di ba? tingnan natin ha. Bawal nga. O, makinig ka. Dito sa Magaling ka. Exodo 20. Pupunta ako doon. Mamaya pupunta na ako pag hindi pa tayo nagtatapos kasi 18% na lang ako eh. O, Exodo 20. Okay na yan bro. Makinig ka. Wag ka mo nang magano bro kasi sa totoo lang di ka sa akin makakapuntos bro yan. Ito. Yung curve image, one word, vessel. Check natin kung Diyos-Diyosan na kagad, kahit hindi pa niluhuran. O, tignan natin ha. Yeah. Ano nakasulat? Idol. Idol. Tama image. O di Diyos-Diyosan na. Ay, magaling ka bro. Sako na, O di ba? So anong bawal gawin? Yung revoltong Diyos-Diyosan, di ba? Bawal. Yan yung ibig sabihin mo. Sako ka na eh. Ha? Sako ka na. Rainer, Anong sako ka na. sako, bro? Hindi, si ano, si Ay, Rainier si, doon, si sa ano ako. pala nagsasalita, sorry, magkaboses kasi kayo. So, Rainier, naniniwala ka na, hindi yan Diyos-Diyosan na kagad yan, ginawa pa lang eh. Hindi pa niluluhuran, Diyos-Diyosan na. Tama naman. Kasi Tama ba? larawan yun eh, larawan. Tatanggapin ba natin? Yes, Tama kasi na. Kaya larawan nga, yan eh. tatanggapin ba natin? Tatanggapin, kasi larawan Kaya yan. nga, Diyos-Diyos ang larawan, tatanggapin na ba natin yon? Tanggap. Di ba? Tanggap. Tanggap? O, Tanggap, tanggap. Uncle Boy, bago So mo ngayon ang ituloy. tanong, Bago mo ituloy. So, inamin din ni Rainier na gumawa sila niyan ng Diyos-Diyosan larawan. Tama, Rainier, di ba? Yung LG White. Bukod doon. Hindi ko kilala to eh. Meron din ako. Sige, Uncle Boy. ito tanong ko. Diyos-Diyosan ba to? Uy, ayan. Di ba sinubukan ni Zarian? Ako na sako. Si Dan Maasin niya, no? Yung papansin sa Facebook na SDA? Yung piling may alam. Oo. Pinaka malalim dyan pag-unawa bro, huwag niyong luluhuran. Di nga bro eh. Sabi nga huwag eh. Ikaw sabi huwag nang huwag. Hindi pa niluluhuran, Diyos-Diyosan na. Yung binawal. Eh ano to? Sinubukan ni Zarian. Ribulto niya. Damay-damay na tayo. Yung haring na baliw. Dumay-damay na tao na yun. Dumay-damay na tao. O ito pa. Ang pinakalalim na. Hindi bawal, di ba sabi huwag. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Eh ano to? Diyos-Diyosan ba to o hindi? Kasi kami mga banal yung ginawa namin. Imahin ng mga banal. Kung gagawa man kami nito, siguro meron tong kadena. Ganun yung gagawin namin. O meron tong, tapak-tapak to, tatapakan namin yung ulo nito. Pag gumawa kami ng revolto nito, pambabastos, pangtatakwil dito. At bro, Ganun yung lalabas niyan pag kami nagdisenyo niyan. At bro, kung gumawa tayo may bilis eh. Kunyari, gagawa kami niyan, simbahan namin. Pag gumawa yung simbahan namin yan, kakadinahan yung liig niyan. O kaya dito, kakadinahan, tas mukhang malungkot yan.
na nagpapatunay na tinalo namin siya. Susunugin yan. Eh si Haring Nebuchadnezzar to, ribulto niya. Di ba dito sinasamba yung mga dating pinapasamba yung mga Israelita dito sa time na Isaiah eh. Pero hindi namin yan sinasamba bro, hindi namin niluluhuran yan. Hindi nga, ang tanong nga dun sa Exodo 20 verse 4, paggawa pa lang bawal na, ano yung bawal? Diyos-Diyosan. Paggawa, huwag kang gagawa. O ano yan? Diyos-Diyosan ba to para sa'yo o hindi to Diyos-Diyosan? Kasi sa Bible, Diyos-Diyosan talaga to. Ay hindi, kasi hindi mo niluluhuran yan eh. Ano, hindi na kailangan luhuran. Wala na, bro. Diyos-Diyosan na kagad eh. Ang Diyos-Diyosan Hindi pa kasi, niluluhuran, Diyos-Diyosan na, di ba? Tinignan natin sa Hebrew, sa verse Diyos-Diyosan 4. kasi bro, yung niluluhuran mo, sinasamba mo, pinupulasan mo. Renier. Alam kong uso yung engot ngayon, pero huwag nyo naman araw-arawin bro. Huwag nyo gawin bisyo yan. So kanina, bumalik kayo sa Hebrew. Ano nakalagay sa Hebrew? Yung imahe ng mga Diyos-Diyosan. Hindi sinabi doon kahit pag niluhuran mo lang magiging Diyos-Diyosan. Wala pa. Di pa sa verse 5 pa yung pagluhod eh. Diyos-Diyosan na kagad yan. Kahit hindi mo luhuran yan, Diyos-Diyosan na yan. Pinapagiba ng Diyos yan eh. Nakatindig pa oh. Ano ang pinaka-point dyan bro, yung luluhuran mo talaga? Walang Hindi point yung bro. point, mali yung point Pointless mo. ka bro. Pointless ka. Yan yung pinaka-issue dyan bro. Pointless ka bro. Sabihin mo nga dito, debate kami. Dan Masin, parang awa mo na. Ang ingay na ito eh. Siya pala to, hindi ko napansin na. Pinaparangalan niya oh. Dan Masin oh. Bakit? Kailangan ba lumuhod para sumamba? Hindi ka ba pwedeng sumamba na nakatayo? Bro. Ikaw na bala bro, I love you bro. Ikaw na bala. Di ba pwede ka naman sumamba kahit nakatayo bro? Iba yung luhod sabi bro eh. Kaya nga, pwede ka naman sumamba na nakatayo, di ba? Renier, maawa ka sa sarili mo. Paano kung wala kang tuhod? Kagaya ni Soriano, walang tuhod daw. Oh. Paano ka sasamba? Kung luhod lang pala yung pagsamba, hindi ka na pala makakasamba. Hindi, malalim yung ano dyan. Malalim, parang dagat, malalim. Hindi, Malalim. Dagdag ko pa, sa di ba, pag Easter Sunday, di ba may may revolto na sinusunog tayo, Uncle Boy, tama ba? Oh. Makikita natin doon na pag revolto ng hindi naman Diyos yun, sinusunog. Sinusunog Kita natin, naman. susunugin. Yun. Kung ako to, susunugin ko to kasi revolto na Nebuchadnezzar to eh. Si Nebuchadnezzar, isa sa nagpahirap sa mga tao yan. Anong location niya? Tama-tama si Nebuchadnezzar eh. Walang katama-tama. Binasunog pa nga niya yung tatlong di ba? Hindi naman yan sinasamba bro. Bro, Bilitra, anong location niya? Sasunugin ko. Hindi naman Tapos yan pinangaralan, pagpaparangal to bro eh. Pag ginawa nyo siya na revolto na nakatindig bro. Hindi, sa Book of Daniel yan, may yung... Paglilingkod to eh. Hindi Di ba pag gumawa ka ng revolto niya, pinaglingkuran nyo na siya. Sino-sinong revolto to? Ako nga, gawan mo ko na revolto, di ba? Ibig sabihin, pinaglingkuran nyo ako. Pag ginawan nyo ako na revolto, ibig sabihin, pinaglilingkuran nyo ako. Kasi napapakahirap kayo gumawa ng revolto sa akin eh. E di sinubukan ni sir, pinaglingkuran nyo kasi ginawa nyo siya na revolto. May abs pa. 6. O, 6 yung abs. Panaginip yan ni Nebuchadnezzar. Hindi ko tinatanong kung panaginip ba tong revolto nyo o hindi. Ang tanong ko dito, yung person na to, yung persona na to, Diyos-Diyosan ba to? Kasi may meaning dyan bro, mula sa ulo hanggang paa bro. Kahit may meaning pa yan, mula hanggang tuhod, ang tanong dito, kung Diyos-Diyosan ba to o hindi? Naging Diyos-Diyosan lang bro, kung luluhuran mo yan, sasambahin mo yan. Saan nakasulat na pag magiging Diyos-Diyosan, pag niluhuran lang? O gagawa, babasa na naman tayo ng talata dito. Babasa na naman tayo ng talata dito. Na hindi kailangan luhuran para tawaging Diyos. O, makinig ka dito. So, ligtas ka na doon sa huwag kang gumawa ng... Letra por letra talaga to bro. Ligtas ka na sa Balik ka na sa Catholic bro. Ayan o. Nang makita ng bayan na nagtagal si Moises na pagpanaog sa bundok, nagtipo ng bayan kay Aaron at sinabi sa kanya, tumindig ka. Igawa, hindi pa nakagawa igawa mo kami ng mga Diyos. Hindi ba Diyos-Diyosan to? Hindi pa nga nagagawa oh. Hindi pa nagagawa. Diyos na tawag, imaginary God. Oh, ano bang malabo dyan bro? Sobrang linaw bro eh.
Sinasampal na kayo ng katotohanan dito, mga Diyos. O, nasan yung rebulto? Wala pa, igagawa pa lang. So, ligtas ka na ngayon sa 4. Ano, ligtas kayo nga, hindi ligtas bro. Wala nga kayong kalusot-lusot bro eh. Sinabi nga doon, wag kang gagawa ng larawan namang nasa. Ayun na nga, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Bakit kayo gumawa? Yun yung malaking tanong dyan. Okay, Bakit kailangan kayo nyo gumawa? Bakit kayo Para gumawa? saan? Para sa meaning? Niluloko lang kayo ng ano nyo eh. Bro, kayo, Yung bakit ano kayo nyo? gumawa, bro? Pinagluloko kayo ng mga founder nyo bro. Ginagawa kayo mga ano, uto-uto. Boy, ba't kayo gumawa, boy? Hindi matanong ako sir. Hindi kami gumawa ganyan. Itsura niyan, hindi ako gagawa niyan eh. Rainier, Eh, tanong yung mo Diyos-Diyosan si Jesus. Yung sinabi dyan, huwag kang gagawa ng anumang. Pag kami gumawa dyan, alam mo anong gagawin namin dyan? Pag ginawa namin yan, papaluhurin namin yan. Yung rebulto niya, papaluhurin namin mismo. Tapos tatanggalin namin yung ulo. Nakatunayan na siya. Losers. Hindi ganyan. Nakatindig. Pinaglingkuran nyo yung ano. Basahin mo nga yung pagpaparangal kwento, to bro. Pagpaparangal to sa ano. Pinarangalan nyo si Nebuchadnezzar. Baka isa rin yan sa susunugin namin pag Easter Sunday. Hindi nyo ba alam na pag ginawa nyo na rebulto ang isang tao? Pagpaparangal sa kanya yun? Pwede yan pantirinig pag suntok-suntokin ng rebulto ba? Pagpaparangal sa kay Nebuchadnezzar yan bro sa Bible. Pag ginawan mo siya ng rebulto, tanda yun ng pagpaparangal. Buti sana kung binaboy nyo yan eh. Maniwala pa ako, hindi nyo nga yan ginagawan Diyos, binababoy nyo eh. Pero ang linaw bro. Sabi niya, ito ang aming Diyos, sabi niya ano. Sabi niya eh. Sabi niya, mga SDA talaga, maraming Diyos. Bro, maniwala ko dyan kung niluran yan o niyuyukuran yan. Sabi na ngayon, na Diyos niya eh. Tapos, procession pa yan. Maniniwala na ko sa'yo. Kaya Hindi pinaprosesyon na nga yun. kailangan ay prosesyon bro. Babasahin natin ulit to. Nakita mo hindi nga pinaprosesyon eh. Gagawa pa lang eh. Tawag nila Diyos oh. Mga Diyos, igawa. Hindi pa nakakagawa. Ayan ang sabi ng Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Eh nagkakaroon na sila ng Diyos sa isip nila eh. Imaginary God. Humina na yung pananampalataya nila dyan oh. Humina na. Basahin natin 4 bro. Basahin natin 4. Basahin natin yung 4 sa Hebrew. Bro, sipahin mo na yan bro. Hindi nakikinig yan bro. Ang 4 sa Hebrew. Ayan oh. Parang bangag yun eh. Idols. Sinang-ayunan mo yan kanina. Higil ako eh. Sinang-ayunan mo yan. Exodo 20. Ano nangyari ni No, Isaac? may record kami. Exodo 20 yan oh. O verse 4 oh, nasa Hebrew tayo oh. Wag English lang kasi kayo galing nga sa Amerika, puro English. O ito realidad to bro. Sasampalin ka ng realidad ngayon. O yan, balik-log ka na sa Catholic bro. So hindi kayo nakalalabag dyan bro. Hindi nga kami nakakalabag dito kasi ang ginagawa namin santo, hindi idols. Ano kami Sinabi na makakalabag nga- dyan? O basahin ko sinabi sa na iyo nga- yung santo. O ito Ako yung muna. santo. Ako muna. O, Ika, makinig ka. Ako o ito muna. santo. Makinig ka. Babasahin natin yung santo ha. O, saan doon nakasulat yung santo? Nakita mo itong holy things? Malayo Labo. kasi eh. Manglayo eh. Ayaw nyo lang angkinin eh. Ayaw nyo yung Layo. aminin. Ba't namin naaminin yung hindi namin ginawa bro? Hindi kami mga ingot bro. Basahin natin Labo, yung 4. Exodus 20 verse 4. Puro ka 4. O, Hindi basahin mo labo isa. eh. Labo. Ayan oh. Focus natin. Holy things. Yan ang ginawa namin. Holy things. Holy things. Holy things. Ulit-ulit na lang yan. Holy Basahin things mo yung santo. verse. Santo. Ang sabi dyan, no? Yung mga bagay, mga santo daw, mga bagay na nakalaan sa Panginoon. Pag bagay na nakalaan sa Panginoon, ang tawag dyan, holy things. So mali yung verse 4. Holy things. Pudis. Ayan ang ginawa namin. Rainier, pwede magtanong sa'yo, Rainier. Rainier ba? Sorry. Holy, Mali santo. yung Exodus 20 verse 4. Mali yun. Hindi yun mali kasi hindi yan magkakontra. Huwag mong paglabanin tong talata na to tsaka talata na yun. Huwag mong pagbangga-banggain yan. Oh, saints, patay tayo dyan. Saints, oh. Saint pala, saint. Kaya merong saint tayo. Yeah. Sobrang linaw talaga bro eh. Sinasampal ka na ng katotohanan. Ba't ayaw mo pa rin magbalik sa Catholic bro?
Malabo Ipipilit nga nyo eh. pa rin yan? Ipipilit nyo pa rin yung mga aral Hindi, nyo? malabo. Ipipilit nyo? Malabo talaga bro, mahina comprehension yan bro. Okay na yan. Yaman. Saint to? Yan, ingot ang utak niyan. Siyempre lahat sa Biblia lagi talaga eh. Huwag mong gayahin yung mga ingot dyan sa baba, bro. Yung mga nagko-comment dyan. Kasi wala nang pag-asa yung mga iba dyan. Tingin ko sa'yo, may pag-asa ka pa, bro. Hindi ko alam. Yung Exodus 4, ang sabi daw, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Yung mga imahe namin, hindi yan Diyos-Diyosan ng mga imahe. Mga santo yun eh. santo yung mga yan. Yun. Mga santo. Ang pagkasabi Mapipigil doon, pala yung mga santo na material santo. Holy things eh. hindi man kayo inutusan yan bro. Statue of the saint represent their Kung mababasa ko sa'yo, ito na naman, isang challenge. Kung mabasa ko sa'yo bro na hindi lang Hudyo ang inutusang gumawa ng rebulto at ang inutos sa rebulto sa Panginoon bro. Rebulto ng Panginoon, babasahin natin, hindi lang Hudyo. Yan yung ano mo, yung verse mo, hindi naman kayo yun eh. Mga Israelita yan. Hindi, kaya nga babasahin natin, hindi Israelita, one time lang. Kasi sa kanya. Pagbigyan mo lang ako. Explain mo muna sa kanya bakit may mga santo tayo at bakit nila ginagawa ng rebulto. Letra por letra yan eh. Bakit? O, dito sa Isaiah 56 talatang 4, yung mga sumusunod sa Diyos, yung mga tao na sumusunod sa Diyos, yung mga eunuko, pati yung nag-iingat ng kanyang tipan, sa talatang 5, bibigyan sila ng Diyos, pagagawan sila ng alaala at pangalan sa pader. Yun yung mga canonical saints, may mga pangalan sa simbahan yun, kinakanon yung pangalan. At papagawan sila ng alaala sa mga pader. Sa talatang 6, kasama na pati mga dayuhan dun sa church na yon. Sasamba sa Panginoon, pati mga dayo, consist na ng mga Israelita at saka mga hintil. Sa talatang 7, yung church na yun, kung saan may mga alaala ng taong banal, tatawaging bahay dalanginan, church, para sa lahat, Catholic. Bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. Catholic Church for all nation. Oh, nabasa naman eh. Basahin mo ngayon. Yan ang purpose niyan. Sayang kasi bro. Tsaka kinikilabutan ako pag the way mag-interpret ang mga SDA bro. Nakakatakot bro eh. Parang mapunta ka na ng impyerno anytime bro eh. At bro, wala ang mga SD, walang simbahan sa Jerusalem. Parang anytime bro, pag mamatay ka, pag ganun yung mga latagan mo. Mangalib ka sa impyerno talaga eh. Pinapalipit niyo yung salita ng Diyos. Ikalawang Pedro 3:15-16, basahin mo doon. Yung namamalipit ng salita ng Diyos, ikakapahamak nila. O, mantakay mo doon sa Marcos 2:12. Wala namang sinabing lahat ng tao doon. Di ba? Yung katotohanan lang bro. Katotohanan lang talaga tayo dito bro. Wala akong kasinungalingan dito. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo mula pa kanina bro. No need magsinungaling sa Catholic Church bro pag nasa Catholic ka bro. Liwanag naman yung Exodus 20 verse 4 eh. Magaling lang kayo magpaliwanag. Walang magaling bro. Walang magaling. Nasa realidad lang bro. Nasa reality lang tayo. Yung katotohanan. Reality check ka muna. Basahin natin uli nun. Yung katotohanan. Binasa na nga sa Hebrew. Ulit-ulit nga bro. Nakakapagod na nga lang bro eh. Binanggit na kayong huwag gagawa ang larawan na anumang nasa langit. Liwanag eh. Nako, boy, i-kick mo lang, hindi nakikinig eh. Wala. Pagod na ako. Totoo lang. Bahala ka, pagod na ako. Ganda na sabihin mo boy, hindi talaga yan nakikinig. I love you. Huwag ka lang bro. Puro ka I love you bro, I love you. Nakagigigil ako sa'yo. Ako bro, I'm Rainier. Hindi ko kailangan sabihin sa'yo na I love you. Ang ginagawa ko sa'yo bro, pinapakita ko sa'yo yung pagmamahal ko sa'yo sa pamamagitan ng mga talata sa Biblia. Bro, siya sa bro, high blood bro. Magkasalanan talaga. Bilig sa yung itinatago. Bro, na-scam kayo bro. Na-scam kayo. Puso mo. Nagagad sa akin Walang personalan dito, walang personalan. Ano bang sinabi ko sa'yo? Sana bro, bakit sabihin ko nga sa'yo bro, tatanong ko sa'yo bro, ano bang ginawa sa'yo ng Catholic Church bro? Ba't hindi ka mapabalik-balik dito kahit ito na yung sinasampal ka na ng mga talata? Ano bang galit mo sa Katoliko bro? Wala namang ginagawa masama yung Catholic sa mga tao, di ba? Marami. Na-brainwash yan Like bro. ng ano yung mga tinuro ng mga pastor nyo? Sige, isa-isahin natin dito. Yung Sabado, yung Linggo? Yung Sabado, ganun? Hindi. Tulad yung pagdala ng panampalatayang Kristiyano ng mga Romano dito, yung Bajilan.
Ang daming pinagpapatay. Sigurado ka doon? Sure ka? Kung babasahin ko sa'yo dito, nalaganap talaga yung pananampalataya ng mga Romano. Sabi niya bro, dinala daw na Romano. Bro, unang-una, mali ka. Walang Romano na punta Hindi, dyan. mga Kastila. Hindi, ganito yan bro. Ang pumunta dyan, si Magellan, Portuguese yan bro. Mag-aral ka history bro. Ang ginawa mo kasi, nagletong-letong ka. Ang pumunta dyan sa Pilipinas, si Magellan. Ngayon, ang kasama ni Magellan, yung mga Portuguese niya mga kasamahan, and yung mga pari doon, yun ay mga Spanish, mga pari. Yan ang nangyari. Dahil kulang ka sa kaalaman bro, niloko ka ng mga pinuno nyo, ang una na convert, no, ng mga pare, si Reyna Juana. No? Reyna yun na i-convert niya, no? Na asawa ni Haring Humabon. Sila ang mga unang Kristiyano sa Pilipinas. So na-convert yung Hari Reyna, si Juana, at si Humabon. Then ang ginawa ngayon ni Haring Humabon bro, no? Gusto niya makipag-meeting dahil hindi nagbabayad ng tax tong si Lapu-Lapu, no? So ang ginawa, inambangan ni Lapu-Lapu si Haring Humabon. Doon nagsiklab yung digmaan bro. Hindi hindi sa mga Kristiyano bro. Kaya ano ngayon? Paano ngayon yan? Dibang ka na naman bro. Mag-aral ka. Parang awa mo na. History. Nako. Nandito puro tikoy singit mo. Hindi bro, kasi iba yung dala ng idala yung ka na naman. Kasi wala ka naman patunay dyan bro. Gigigil ako siya grabe. Binibigyan ka namin ng katotohanan. Pinipilit mo pa rin maging gunggong bro. Hindi ko naman pigilan yung gigil ko. Wala bro, wala. Hindi ka pwede bro. Hindi ka pwede sa nito. Wala pwede kung ganyan ka ng ganyan bro, tama lang na maging SDA ka. Ibig sabihin, samahan ng mga tamad mag-aaral ang SDA. Tama yan, tama. Bro, Rainier, yung mga kinento sa'yo ng mga pastor mo, ano lang yan, kwentong barbero. Natatawa ko, lahat na daw ng SDA babad ng Biblia. Mali naman unawa. Mahawa ka sa sarili mo, ano? Bro Rainier, sabihin mo lang anytime bro, pagbalik loob, kung talagang tunay kang sumasamba sa Diyos bro, ang talaga may advice ko sa'yo bro, umalis ka na dyan bro, saka na lang dito sa Katoliko bro. Ito na yung chance bro, binibigay sa'yo ng Diyos to bro, itong chance na to, para magbalik loob ka sa Kanya. Hindi bro, kasi ako, dating ako sa GI. Alam mo bro, ang papasarong ngayon, gagawa siya ng Sabat. Ang gagawin niyang Sabat yung Sunday para fight sa Imaginein mo bro, imaginein mo. Imaginein mo to bro, imaginein mo. Mali nga yung interpretation nila sa Marcos 2:12. Alam mo balitan ni Pop bro? Mali nga yung interpretation, tapos ipipilit mo pa rin yung Sabat na yan bro. Alam mo yung Sabat bro, yung Saturday, hindi ginagamit ng mga Hudyo yan bro, Saturday. Bro, saan kayo ngayon sa Sabat? Yung Saturday. Alo na yan, laglag na yan. Rainier, paulit-ulit na lang. Sinagot ka na dyan kanina pa. Bro, ang ginagawa mo, Rainier, nagtatanong ka, test, hindi ka na Kick na. Bro, tama na yung Rainier, Oo, nyekik si Rainier. Yan na lang siya dyan. Basta brother Rainier. Unang Kristiyano kasi Hudyo eh. Basta bahala ka Rainier ha. Bahala ka dyan. Basta ako, kami, ginawa ko na lahat bro ha. Bahala ka. Walang problema. Sabi sa Biblia, kung sinabihan mo na. Sabi sa Biblia, pride na lang pinapairal bro eh. Hindi bro Wala bro, walang pride. Sabi sa Biblia, kung sinasabihan mo na, wag mo nang anuhin, wag mo nang pilitin. Oo, magpagpag na lang daw ng damit bro eh. Magpagpag na lang ng damit, patay tayo dyan. Sa Ezekiel na yan, sa Ezekiel yan eh. Pati nga si Maria kung nakita mo yung wala, Rainier, obviously kung kanina pa tayo nag-uusap, yung comprehension mo bro, laglag talaga bro. Huwag kang magalit sa amin ha. 2,000 years later. Unahin na natin, Angel. Unahin na natin. Ano to? Wala daw sa Biblia ang pangalang Iglesia ni Cristo. Yung term na ang pangalang Iglesia ni Cristo, wala talaga ganyan. Ang pangalang Iglesia, kasi nga din naman yan proper name.
Hindi nga proper. Pakibasa nga po. Akyat. Basahin ko. Pakyatin Basahin ko. natin, bro. Sige, pakitin mo bro. Paborito mo yan eh. Paborito mong paksa yan eh. Hindi. Okay, Ikaw okay. na, Ano ba to? Ito. Natakot man. Natakot mga ANC. Sige. Nawala. Nawala na. Nawala. Hindi yan ah. Inano ko siya. Dark cloud din. Diyan pa siya. Oh. Pakyat Diyan pa siya. Bakit din natin dito yung mga INC natin, mga kaibigan. Actually, Yan, Elboy, kung bumana. mga iglesia ni Cristo yan. Mga iglesia ni Cristo is in English. Dito sa King James Version, mali, wrong spelling na kagad eh. Kasi singular lang yun sa inyo eh. Singular. So, plural yan. Basahin ko ah. Ang pangalang, ano yun? Ang pangalang, wala nakalagay ang pangalang dito. Huwag niyong dagdagan yung salita ng Diyos ha. Sabi dito, mahinig ka sa Roma 16:16. Kahit pa Tagalog eh, wala naman problema eh. Sabi dito, salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you. Hindi sinabing the Church of Christ, hindi sinabing the name Church of Christ. Walang sinabing ganyan eh. Yung sinabing the name Church of Christ, ang pangalang Iglesia ni Cristo, walang ganyan. Huwag yung dagdagan yung aklat namin to eh. Biro, Tagalog, o sige Tagalog. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga Iglesia ni Cristo. Small letter eh. Ha? Small letter? Capital letter yun nandito, bro. Dinagdagan nyo yung nangasusulat eh. Walang dagdagan. Lonely Christian, anong mo bro? Anong? Paul yan, si Paul. Paul. Namiyaka ako to. Ako to. Ay, pambira. Alam ko naman kung sino. Kamusta bro? Ngayon lang ulit ako nag-live eh, busy eh. Yan na naman yung Roma 16:16. Wala naman kasawa-sawa yung mga lintik. Ang linaw-linaw na nakasulat sa Roma, maghalikan kayo ng banal na halik. Tapos yan na naman pinapaano nyo dito. Wala ba kayong ibang topic man lang, INC? Rinding na ako sa 60 na yan. Sila kamayan eh, hindi naman sila naghalik ng banal na halik eh. Ang sabi maghalikan kayo ng banal na halik. Hindi. Pwede naman siguro beso-beso. Nagbe-beso-beso ba sila? Hindi. Di beso-beso nga wala silang ginagawa eh. Paano sila maghahalikan? Ano lang? Wala. Ano lang? Tanguan lang, parang aso kotse. Tanguan lang. Kaway ka, kamay-kamay. Pag kamay-kamay, hindi talaga kayo to kasi kami, talaga yung mga church fathers namin, kahit hanggang ngayon, yung mga pope namin, naghahalikan talaga sa pisngi. Yes. Na banal na halik. Halik ka sa brother. Oo. Boss, nag-beso-beso na ba kayo? Kasi yung mga church fathers namin, nag-beso-beso sila. Roma culture. Ang culture, yes bro. Hindi talaga pangalan. Ang culture kasi dito sa Pilipinas, nagmamano. Yan kasi ng culture dito. Pero naghahalikan din ng banal na halik dito, mga Katoliko. Pero, Dark Cloud, optional na yun. Ang problema niya, Dark Cloud, hindi talaga pangalan ng Iglesia ni Cristo. Kahit maghalikan, maglapakan. Yun ang problema eh. Pangalan yan. Oo nga, no? Wala hindi pa rin naman pala, no? Pangalan ng Iglesia ni Cristo yung simbahan eh. Kahit maghalikan kayo, napin mo kay ministro. Wala sinabi dito. Hindi pa rin pangalan ng Iglesia ni Cristo. Huwag niya na ipilit yan. Walang sinabing letra por letra na ano na
ang pangalang, walang ganun. But saan nila napulot yun yung ang pangalang Iglesia ni Teka Cristo lang, teka mababasa lang. daw? May tanong ako. Showdown. Pag may Ano po, nabasa ano kayo, po bang talo libro na ng agad nasa ako eh. Roma? Hindi, ito nga. Matanong ko lang. Boy Ang letra. problema nga, ang point dito, ano po, Ah. kahit ano gawin nila, kahit laplapin nila yung ministro nila, eh, hindi pa rin pangalan ng Kristo. Okay, patunayan nyo muna pangalan mo. Eh, born na yun. Saka Diyan lang muna kayo saglit ha. Sabi ni, wait lang, Paul. Sabi ni Dark Cloud, pakibasa nga po gawa ng audio. Ako, gumamit pa ng lamsa. Pakibasa nga po ang gawa ako, lamsa na naman po tayo. Yung si Lamsa bro, no, in-affirm niya na si Dali Cristo sila dyan. Diyos, kaya niya tinawag na English. Kasi kung pabalikan natin sa Yes, kaya niya inano. Sige, Angel Boy. Dali sila dyan. Sige bro, Angel pasok. Boy, go ahead. Medyo... Ganito. Kung bakit ginamit dali si sila Lamsa dyan. yan? Sige bro, pasok. Dahil si Lamsa, ano yan eh, naniniwala siya Diyos si Cristo. Kaya nga, okay lang Yes. sa kanya palitan yung God doon sa Greek. So, ginamit niya Cristo dahil para sa nila si Cristo Diyos, in-affirm nila yan. Kahit tingnan mo yung komentaryo ni Lamsa bro. Yes. Diba? So, kaya... Kasi sa Greek yan, niyan, ito babasahin ko, Theos yan, no? Sa Greek. Yung gawa 20-28, payag kami na Kristo yan. Kasi naniniwala kami na Diyos si Jesus Christ eh. Kayo madadali din kasi sa Greek niyan. Kahit pa sa Lamsa, To, kahit pa Lamsa version gamitin natin ang Boy, hindi pa rin siya pangalan eh. Okay. Sige, Lamsa, okay. Gamitin natin Lamsa, basahin natin. Ang problema nyo, ang problema, sinabi dyan na. hindi pa na sinabi na proper name yun. Correct. Kaya anong gawin nyo? Descriptive noun yun eh. Descriptive pa rin yun eh. Wala na bang ano? Wala na Possessive yun dapat eh. titibay sa... Pag sinabi nga, hindi kasi mababasa Ay, ano, God, oh? mababasa. Theos. Correct. Kung sasabihin nila bro, eh mababasa kasi. Theos na mababasa. basa sa gawa 20-28. So, ang Diyos. So, kung sasabihin lang natin bro na babasa. MJ ang Diaz ang mabasa. Diba? Ang born again bro, nababasa yan. Pag mabasa, proper name na kagad. Saan nakasulat yun? Na pag nabasa, proper name. Saan yun? Hindi ko, parang ang babaw naman nun. Babaw. Hangbabaw. No? Saan kaya yun? Saan kaya napulot yung ganong argument, no? Wow. Argument nyo, no? Pati pala Ang yung Mateo lalabo 16-18 na angkin na nila. Papabagusto nyo angkin sa Bible. So, ganito, no? Ang ganda ka, kaya kita number 1 dito, Iglesia ni Cristo, wala sa Biblia, capital letter, bro. Wala ka makikita ang ganyan, iho. Walang ganyan sa Biblia, huwag na ipili. Yun nga yung point, eh, di ba? Yun nga yung point, di ba? Kaya nga tinawag na Iglesia ni Cristo na hindi proper name, possessive yan. Kasi si Cristo yung nagtayo ng church. So sa kanya yung iglesia. Kaya Iglesia ni Cristo. Hindi sinabi ni Paul na ang pangalan ng simbahan ay Iglesia ni Cristo. So mali, wrong grammar. Ano yan eh, common noun yung iglesia. Tapos wala eh. Diba? Hindi sinabi ni Paul na papangalanan ko kayo. Magbatian Ano kaya ito? Ang ginawa ni Paul, inuutusan niya. Hindi niya pinapangalanan. Inuutusan niya yung mga may-ari ni Kristo. Diba? Ay, naku. Wala na bang ibang argument? Ginagawa silang ano, ginagawa kayong matalino ng mga puno nyo eh, no? Ginagawa silang matalino kasi yung
yung hindi proper noun nagiging proper noun. 'Di ba? Dahil iyon ang turo ng ano nila. Ginagawa talaga kayong matalino. Talaga yan. 2,000 years later. Dinig mo kami, boy? Bro. Ayun. Medyo choppy kanina. Medyo okay. Aninag. Hindi yata ako naririnig. Yan. Boy, letra ba? Boy. Sige daw, salita daw, bro, Paul. Hello. Yan. Tinig na. Okay na. Ako, choppy pa rin, bro. Hindi. Choppy. Malinaw yung boses mo. Tatanong ako. Yun nga eh. Malinaw nga yung boses ko. Kaya may tatanong daw si ano eh. Ang narinig ko. Pero anong church niya? Hindi ko narinig. Si Ranger. Hindi kasi INC daw yan. INC. Hello, bro. Oh. Bro, Paul. INC. Di ba Ano hindi yun? kayo naniniwala na ang tao maaaring maging anghel? Depende sa verse, bro. Yung ginamit kasing verse dun sa kay Manalo, dito sa Revelation 7:2, sa komentary namin, bro, anghel talaga na literal yun. Gusto mo pakita ko sa'yo? Paniniwala na ng mga church fathers yun. Kasi, ano yan, ipasahin ko. Yun kasi yung ginamit na verse sa inyo, bro. So, ibig sabihin, which is dito sa verse, sa wait lang. Depende nga sa verse, yun yung ibig sabihin. Wait nga lang. Ano yan? Ibig sabihin, mali yung conclusion ng isa kanina. Anong wait sabi lang? niya, na kapag anghel nakadamit, mali yun. Ikaw nga yung mali, bro. Sinabi kanina. Kasi dun sa Revelation Sinabi kasi kanina 7:2, ulitin ko, bro, taga mo lang, relax ka lang dyan. Paano tayo magkakaano, sasabay ka ng sasabay, sasapaw ka ng sasapaw. Sa Revelation 7:2, anghel talaga to, bro, yung komentary ng ano namin, ng mga church fathers namin. Niunawa talaga nila to as an angel, bro. Ako, naniniwala naman ako na anghel, pero yun nga lang, hindi siya mabuting anghel. Ano lang naman yan eh. Kasi yun yung sa akin, dito pwede sa Revelation 9. Mali yan. At hinipan ng ikalimang anghel ang trumpeta, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit. Ito yun. Anghel na bituin na nahulog sa lupa mula sa langit. Sa kanya ibinigay ang isang susi ng hukay na di matarok na kalalim. Ito pwede. Pinusan niya ang hukay ng di matarok. Kung anong unawa nyo dito? Kabisado mo ba yung aral ng si bro? Anong aral sa Revelation 9? Mali kayo dyan, mali kayo kasi dyan na literal na anghel yan. Yung bituin, bro, natanong ko kung ano yung unawa nyo sa Revelation 9. Anong mali doon? Nagtatanong. Wala naman kaming aral patungkol sa Revelation 9. Ha? Sinasabi ko, mali kayo doon sa sabi sa sa 7:1. Ay, wala kayong aral sa patungkol sa Revelation 9, bro? Ay, huwag ka magpamali, bro. Wala pala kayong aral dito. Ibig sabihin, ang tagal-tagal nyo na, kahit konting komentary, wala kayong aral dito sa Revelation 9. Yung ikalimang anghel, hindi man lang, kahit gatultok, wala. Bro, sa Revelation 9 nga, Apocalypse 9, ano yung unawa nyo dyan? Yung bituin na nahulog sa lupa mula sa langit. Di ko nga sinabi, di mo naman talaga sinabi sa 9, ako yung nagsabi eh. Ako yung nagsabi sa 9. Alam mo ba yung nangyayari sa paligid mo, bro? Nag-uusap tayo, bro. Alam mo ba, narinig mo ba ako dyan, bro? Hello, bro. Narinig mo, bro? Sa 7. Ako yung nagsabi sa Revelation 9. Tinatanong ko sa'yo, hindi mo na nga sa 7. Sabi ko sa 7, anghel nga literal. Nililikot mo nililikot mo. Bro. Nililikot, nagtatanungan lang tayo dito. 144,000. Ano ba naglilikot? Ano yung naglilikot? Teka muna. Ano yung naglilikot? Hindi ko magets. Ano yung naglilikot? Sabi ko nga sa 7 lang. Nagtatanong lang ako sa Revelation 9. Kasi yung sa Revelation 9,
for info, no, sa lahat ng mga nanonood, kinakapit to yung Revelation 9 sa mga founders ng mga Protestant. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Oh. Kaya tinatanong ko sa inyo, sa komentaryo namin, yung gawain ni Satan na inulog isang maningning ng hell na nahulog sa lupa mula sa langit, tapos nag-source siya ng hukay na di matarok, susi ng hukay na ng di matarok na kalaliman. Nagmanifest doon si Martin Luther doon sa Haida Commentary. So, sabi ko as nga, a founder doon lang of Protestantism, sa 7.2.3 eh. ano ka ba? Ano bang 7? Dito nga tayo eh. Kung ayaw mo makinig, hindi mo bas ka na. Nakarating. Ito naman talaga yung binaano ko. Naku. Ito naman talaga, sabi mo wala kayong aral dito, di ba? Kasi Ikaw nang sabi niyan boy letra. Nang parang gusto niyang i-point out na yung sumisigaw na anghel ay yung kanilang founding leader. Yun nga alam naman dahil natin. Dahil hindi naman papokonect talaga. May ibong mandaragit pa sa Isaiah 46 verse 11. Tapos may sa Zacarias 13:9, Pilipinas dadalisayin. Summer dito sa Pilipinas kaya dadalisayin. Yung tanong ko lang sa Revelation 7:2, yung aral nila na si Felix yung anghel dyan na sumigaw sa apat na anghel. Tapos yung ininterpret nila yun, yung apat na anghel, yung Big Four. So, kung anghel si Manalo, ang katwiran nila dyan, yung sinuguro kasi para sa aral yata, parang ganun. Yung Big Four naman, baka hindi nila alam na dalawa ron atheist. Paano naging sugo yun kung ayun ang argumento nila tungkol sa interpretation nila sa anghel? Oo nga, atheista nga yun, no? Hoy Ranger, tinatanong ka. Oo nga, gusto ko marinig yung sagot ni Ranger. Tinatanong ka kung talaga daw anghel yung Manalo. Kanina gusto niya yan i-topic. Kaya nga, ngayon pinagbibigyan ka ng isang tao na i-topic mo yung 7:1 hanggang 4 ng revelasyon, ayaw mo namang sabihin. Ngayon. Basta ako chinig ko talaga sa komentary yan. Mga Church Fathers. Anghel talaga literal eh. Kaya tatawa ako. Buti pa yung sa Revelation 2-4. Anghel talaga. Ano talaga siya, mga bishops. Anghel. Pinasok talaga yung komentary niyan. Anghel talaga literal bro eh. Doon ako natawa. Sabi ko, anghel literal to ah. Kung hindi ang literal, yung ibang interpretation naman si Jesus Christ. Ang problema pag iginapit kay Felix Manalo. Wala kasi na. Yung Diyos magpapadala ng anghel yan para ipakita ang kanyang presensya. Pwede. O Ranger, may gusto daw magtanong. Kailangan putol ako, may tumawag. Kromosom, pakiripit nga uli yung tanong mo. Kasi yung argument nila dyan sa yung argument nila dyan sa Revelation na tinawag daw na anghel si Felix sa gawain dahil sinugo raw. Ngayon, ang tanong, tapos yung apat na anghel na kasama ni Manalo na sinigawan ng anghel na si Manalo, yung apat na leader daw o yung Big Four na sila George Wilson and the rest, yung panahon ng World War I yata yun. Ngayon, tanong ko, paano naging anghel yung apat? Paano sila sinugo? Baka hindi niya nga alam na dalawa yata ron o isa at atheist. Yun lang, ganun lang kasimple. Paliwanag niya kung paano naging anghel yung apat na anghel na Big Four. Ang pinaka-conflict dyan. May mga talata kasi sa Biblia na kahit yung mga gobernador o nasa gobyerno, tinatawag din na sugo ng Panginoong Diyos. Wait lang bro . Ang pinaka-conflict dyan bro, ang stand kasi ng INC, yung apat na anghel na yan, yung Big Four, for example, si Lloyd George, si Clemens Sue, si Woodrow Wilson, si Orlando, no? According to the Revelation, no?
Itong apat na anghel ang binigyan ng karapatan upang maminsala, no? Nasa kanila ang pangyarihan ng pamiminsala. Sa kanila ibinigay, sa kanila iniatang. Ito ngayon ang tanong. Ang sabi ng anghel mula sa sikatan ng araw, huwag niyo munang pinsalain. Ayun lang. Huwag muna, hanggat hindi natatatakan. Oo. So ngayon, ang tanong, kung matatakad na lahat, no? Itong mga anghel na bato, pipinsalain na ba nila? No? Ang hangin at ang tubig at ang lupa. No, mga punong kahoy. Sila na ba ang mamiminsala? Pakisagot ka, brother. Yun lang. Along naipit ka tuloy. O Ranger, ano na? Ulit, wait lang. May ginawa ko. So, ito yung tanong. Huwag munang pinsalain, no? Sabi ng anghel mula sa sikatan ng araw, ay nakiusapan niya yung apat anghel na huwag muna maminsala hanggat hindi pa natatatakan. So, therefore, kung natatakan na, pwede nang pinsalain. Ang tanong, sila pa rin ba ang mamiminsala? Kung hindi na... Hindi kasi literal yun. Teka lang. Patapusin mo muna yung tanong, bro. Kung hindi na, no? Sino na yung mamiminsala, bro? Hindi ba, ang ano kasi namin yan, sila yung mga sila yung mga malalaking tao na... Doon muna tayo sa talata, bro. Ang sabi doon sa talata, sa Apocalypse, no? 7:1-3. Sabi doon, no? Sila ang binigyan ng kapangyarihan. Wala sa kanila yung kapangyarihan. Upang ano? Upang maminsala. Sirain. No? Upang maminsala. So, ang tanong ngayon. Maminsala, sirain. Ito ang tanong ngayon, bro. Tinanggal na ba yung kapangyarihan sa kanila ng pamiminsala? At kung tinanggal na, saan talata mababasa? Hindi yun natanggal. Hindi natanggal. Maraming salamat. So sila pa rin yung mamiminsala, yung Big Four pa rin pag natatakad na lahat, bro. So, yung Big Four pa rin ang mamiminsala, sila pa rin. After matatakad. Literal ba na sila ang maminsala o yung literal yung ang nakalagay dyan sa talata, sila yung mamiminsala at ikinapit niya yan doon sa Big Four. Hindi nga literal kasi. Hindi. Ano yung hindi literal daw? Sige, paki-explain. Yung sila, yung makikipagdigma. O sa kanila paano mo i-explain ngayon yung ibinigay sa kanila? No? Ang kapangyarihan upang maminsala. Paano mo i-explain mo? Kasi sa kanila nakalagay ang kapag ipinahintulot nila na magkaroon ng digmaan, magkakaroon, pinipigil nga nila Teka, ang pumigil, hindi sila yung pumigil. Ang pumigil is yung anghel sa sikatan ng araw. Hindi sila pumigil. Sila yung magdadala ng kapinsalaan at pinigil lang sila. At tanong dito, anong ibig sabihin yung ibinigay sa kanila ang kapangyarihan upang maminsala? Yun na, ilulot na naman yung sagot. Sabi ko, kasi sila yung matataas na opisyal ng gobyerno. Okay. Kaya nasa kanila nakasalalay kung magkakaroon ba ng digmaan o hindi. Ano naman yung ibig sabihin na huwag niyo munang pinsalain hanggat hindi pa natatatakan? Ano naman yung ibig sabihin yan? Yung Huwag niyo munang pinsalain hanggat hindi pa natatatakan. Anong ibig sabihin yan, bro? Anong ibig sabihin nun? Tagal sumagot na kaibigan natin. Kala ko ba hindi literal? Parang kabisado ko pa yung aral nyo Yun lang. Uncle Boy.
Nawala na yung kausap ko, Uncle Boy. Mukhang nahirapan yata. Yeah, bro. Nahirapan Mukhang yata. natikip na yung dila. Pwede ka magpaket, bro. Binigay ko sa'yo yung authority, Magpaket tayo. Kay paket ka nga. Uncle. Teka, may mga nag-request na pala. Ayan. May mga nag-request na. So, sabi niya, niliteral niyo kasi okay. Actually, nag-iba yung boses ni kanina. Paano nga Kahit hindi literal yan, kahit literal, yung pagkakaayos ng phrase na yan, kaya nga, it doesn't mean na hindi, di ba, pag sinabing hindi literal, yung pagkakaayos ng yung pagkakaayos ng phrase, kailangan may explanation dyan. Correct. Ultimo yung lalo pag hindi literal. May paliwanag kada dyan, kada sulok, pag symbolikal. Correct. O ngayon, ipaliwanag mo ngayon, Ranger, anong ibig sabihin nun? May signal ko, bro, hindi ako makapagpakyat. Try mo daw, bro. Uncle Lonely? Bigyan mo nga na Loading sa akin, bro, Nash. Sige, ako na lang. Choppy pa, choppy. Bigyan niyo ako ng authority. Choppy kayo sa akin, tapos wala pa ba ikaw? Wala pa ako authority. Teka. Bigyan mo ako ng authority ng Wala ko yung signal ko. Kanina pa. Sa kaibigan natin ay si Uncle. Mamisala, no? Napinsala na ba namin ikaw, Ranger Fort? Ano na, Fort? Teka, parang cheat alibambang sa lagito. Cheat alibambang. Parang kinantahan na tayo. Parang yun yung narinig ko eh. Sorry Uncle. Cheat alibambang. Ayan. Nagputol-putol eh. Yun lang. Ayan, wala na. Nakamoto talaga itong mga INC. Pasan nyo na pala ang Disneyland. Ang ginawa niya, chapi-chapi yan. Sa chichirit-chit. Kahit hindi chapi. Hindi namin tuloy sit-sit-sit. Chichirit-chit, alibang-bang sa inyo. Sa laging to, sa nagubang. Parang alien sa parang alien sa batibot eh. 2,000 years later. O ganun, so Nats, welcome. Hello? Hello, Nats. Hello? Hello, naririnig ba ako? Naririnig? Hello? Hello bro. Hello, is it me you're looking for? Yan. Hello, Uncle Nats. Don't call me uncle. Ang tawag dito uncle kasi lahat kami uncle tawagan. No? So, dito uncle, ganito yan. So, meron kayo dito 10 aral na wala sa Biblia. Okay, so, number 1. Number 1, Iglesia ni Cristo, all capital letter. So, meron ba tayo makikita dyan na all capital letter? Try to search ang Biblia. Ang Biblia. Okay. Ano pong meron sa ang Biblia? Try nyo hanapin sa Gawa 20:28 Lamsa translation ha. Bro, kung babasa ako ng Lamsa, nakalagay naman talaga sa Lamsa Iglesia ni Cristo. So hindi nyo ba tanggap po ba 'yon? Hindi nyo matatanggap? Hindi po namin tanggap na proper noun 'yon o pangalan. Bakit hindi tanggap? Iglesia ni Cristo nga nakalagay. Opo, i-explain ano po ba yung explain ko sa'yo. Ang Iglesia ni Cristo na nasa Biblia, yan ay hindi proper noun. So, dapat maging familiar ka sa proper noun at possessive noun. Pag sinabing proper noun, yan ay pangalan. Pag sinabing pangalan, no, kagaya ko, yan, si Cheng. Nakikita mo si Cheng, no? Si Brother Cheng,
yung pangalan niya nakasulat sa letter C, capital, and the rest is small letter. Ang tawag yan, proper noun o pangalan. No? Ngayon, kung titingnan natin sa Security Exchange Commission, capital I, small letter kasunod, capital N, small letter na I, capital C. Direct to the point na tayo, wag na tayo magpa-ikot-ikot. Para mas maintindihan mo, bro. Hindi, Para direct mas to the point na. Direct to the point talaga to. Ito yung direct to the point. Wag sana pumasok sa tenga mo, di lalabas sa tenga mo. So direct to the point lahat ng sagot ko sa'yo, bro. So para maintindihan So, mo. ganito, wait lang. So, ganito. Bro. Hindi, kasi direct to the point na tayo. Wag na yung pahaba-haba yung ano. Hindi. In-explain ko sa'yo kung ano yung proper noun. No? Ngayon, kung ayaw mo ipatuloy sa akin, ikaw mag-explain kung ano yung proper noun. Diba? So, hindi natanggap talaga na walang na iglesia ni Krisong nakalagay sa Alright, Biblia. define proper noun. Brother Nuts, dahil bumatin ka, pinutol mo siya, define proper noun muna. Define proper noun. Kasi ayaw mo siyang patapusin eh. Pakisagot. Direkta tayo. Pang-elementary yan, bro. So, hindi niya kaya sagutin, bro. Ako lang. So, ganito. Nuts. In-explain ko na proper noun. Hindi kaya? Oo, ikaw na ulit. Capital letter, bro, no? Yung nakalagay sa Biblia, hindi po proper noun. Therefore, hindi yan pangalan. Ang ginawa lang ng kulto ni Felix Manalo, especially si Felix Manalo, ipinangalan sa kanya. Sa kulto niya. Wait. What did you say na iglesia ni Manalo kulto? So, ano ang ibig sabihin ng kulto? Kulto, pag sabi kulto, it is a small group that it is not part of the mainstream religion. No? Yun ang kulto. No, Webster Dictionary yan, bro, ha? No? A group, a small group that was not part of the mainstream religion. Ibig sabihin, hindi kayo parte ng mainstream. Ibig sabihin, may malaking religion. So, therefore, kulto kayo. So, huwag yung sasama loob. Kaya nga, nakalagay dyan, no? Pag tinignan natin, who is the biggest cult in Philippines, sa labas dyan, Iglesia ni Cristo, bro. Ang pagkakaintindi kasi nila ng kulto, yung mga mababaang mga katulam. Hindi ganun. Pag sabing kulto, samahan yan. Isang maliit na grupo. Mali. Spiritista yata alam nitong kulto eh. Sige, sa gawa 2028 lamsa tayo. Bro. Ang nasa lamsa, hindi pangalan ng isa. No? Ngayon, dahil mababasa pangalan. Ano nakalagay? Hindi pangalan. Kaya sige nga po. Ngayon, ito nga yun, bro. Para malaman natin kung ang Iglesia ni Cristo ba ay pangalan, no, kailangan mo maintindihan yung proper grammar. Kung yan ba ay proper noun or possessive noun. Ngayon, i-define mo kung ano yung ibig sabihin ng proper noun and possessive noun in order for you to understand kung yan ba ay pangalan. Naintindihan mo kami, bro? Yung pangalan. Bakit? Okay. Hindi ba yung pangalan? Okay, ganito. Yung pangalan, ang ibig sabihin niyan, proper noun. No? O ngayon ganito. Paki-define sa amin anong ibig sabihin ng proper noun. Alam nyo na yun, syempre, di ba? Ba't nyo pa itatanong? Bro. Bro, ano lang tayo? Usapan lang tayo dito. Aral lang tayo. Wait lang, may ask lang ako. Kasi may pupuntahan pa ako sa work eh. Wait lang, bro. Paki-explain sa amin ano yung proper noun para malaman natin kung yung Iglesia ni Cristo ba ay pangalan. Ano nga ba ang proper noun? Papadaliin ko na lang. I-define mo ano yung difference ng proper noun sa common noun. Yan. Very basic. Pang-elementary talaga yan. Basic part of ano ulit yun? Ano daw ang common tsaka proper noun? Paki-define yung dalawa. Paki-define at paki-difference ang proper noun tsaka common. Nag-google. Yan na, nagkape na. Nagkape. Okay. Nag-google ba? Nag-google. Thank you, Google. Ba't kailangan Thank you, Google. Ba't kailangan niyo i-google yan? Nag-google.
Ginugugol pa. Pagbigyan na natin, sige na, para matapos na rin ito. Tingnan nyo ha. Malay mo naman matuto. Malay mo naman. Ay na. So bro, pakisagot no? Para malaman natin kung talagang pangalan niya, pakidefine yung proper noun, bro. Yes. Di ba alam niyo kung ano ang proper noun? Ba't niyo pa itatanong Ikaw, sa akin? alam mo na ba kung ano yung proper noun? Alam namin, Hindi. kaso parang ikaw hindi mo alam. Ngayon, Alam kung ko yun, pero bakit niyo pa Kaya itatanong? may Alam define niyo yan naman. on the spot. Wait lang bro. Para alam namin, ganito lang kasimple bro. Para alam namin na talagang alam mo rin yung proper noun. Para mag-meet tayo, para mag-meet tayo halfway, i-define mo sa amin. Oo. Di ba ganyan ang eskwelahan? Yung teacher may alam, pero magtatanong yung teacher. Para Oy, ba't makaproceed marami tayo. pumuputak? Isa-isa lang. Relax, isa-isa lang. Kaya natin, hindi sila relax. O isa-isa lang. So ganito bro, para ma-relax kami. Para ma-relax na. Oo. Pwede bang paki-define proper noun bro? Para relax na lahat. Then, proceed tayo. Define proper noun. Yes. Please. Bakit ko pa nga i-explain ang proper noun kung alam nyo naman kung ano ang proper noun? Kaya nga, dahil alam Tama o mali? Kaya nga, dahil Next question, alam namin ang proper noun. Di next question. Ngayon. Next question. Ganito bro. Ibinibigay Wala, hindi namin niya sa iyo kaya, yung hindi niya definition kaya. ng proper noun. Binibigay namin, pero nag-disagree ka. No? Ngayon, kung mali pala yung pagkakaunawan namin sa proper noun, Bumabating ka pwede mo bang i-explain sa amin ano yung proper noun para alam namin kung ano yung tama, kung proper noun ba nagaling sa'yo o yung sa amin. Alam nyo na kung ano ang proper noun. Ba't nyo pa itatanong nga sa akin? Kaya nga, ba't ko pa i-explain sa inyo? Kasi alam nyo na yan. Ang purpose nun is para mag-meet halfway tayo. Para makita namin kung naiintindihan mo ba talaga yung proper noun. Kasi kung hindi mo pa naiintindihan yan, i-explain ko sa'yo. Ulit-ulit, Nash. Bro, Nash. So, ganito lang Sabi mo na kanina yan eh. Pang ilang beses mo kaya sasabihin yan. Sa amin, bro, para mag-gets niya. Talas na to ha. Kung hindi mo ma-define sa amin yung proper noun. Isa-isa lang. Ba't maraming pumuputak? Grabe, isa-isa lang. Isa-isa lang. Huwag maraming pumuputak. Hayaan mo na yung pumuputak. Ganito lang yan. Hindi ka naman nila inaapi. Ganito lang bro. So kung yung proper nasagot noun mo sana yan. Kung ma-explain mo yung proper noun, proceed tayo into next question. Ngayon, kung hindi mo ma-explain yung proper noun, therefore, hindi mo to alam, i-explain namin sa'yo, tutulungan ka namin. Alam ko nga yan, at alam nyo rin yan. Ba't natin i-explain yan? Ba't natin i-explain yan? Di ba ang inaan nyo dyan is iglesia? Hindi, alam nyo na yan. Ganito bro, kung alam mo yung proper noun, clarification, paki-define sa amin yung proper noun, bro. To clarify lang na talagang alam mo. Baka nagbablap ka lang eh. Malay ba namin kung alam mo o hindi, di ba? Baka nalimutan mo na nag-aaral ka. Hindi natin alam. At alam nyo rin yun. Ba't ko pa nga i-explain sa inyo kung ano ang proper noun? Ito, kung bakit mo kailangan explain sa amin, dahil hindi nga kami naniniwala. Huwag na tayo dito magpaikot-ikot. Next, proceed na. Ikaw yung nagpapaikot-ikot, dapat wag mo kaming paikutin. Kasi alam namin kung talagang may alam ka o wala. Diba? Matagal na kami dito. Kaya nga, ini-explain namin. May alam na ako, pero ba't ba natin i-explain kung ano ang proper noun? Bro, ganito lang kasimple yan. No? Kaya namin pina-explain sa'yo kung ano yung proper noun. Kasi alam namin hindi mo to alam. Ba't pa daw kasi? Ngayon, kung alam mo yung proper noun, Hahati ako mo iiyak. Sorry kayo. Kayo ang iyak. Ngayon, kung hindi mo alam, i-explain namin sa'yo. Diba? Alam ko nga, ba't ko pa i-explain sa inyo? Ba't ko pa i-explain sa inyo? For what? At alam nyo na yun. Ganito, bro. Kasi nga, hindi mo nga to alam. Hindi niya kaya, bro. Hindi mo kaya. Sa totoo lang. Kaya nga, hindi mo nga ma-define kung yung Iglesia ni Cristo na nababasa sa Biblia, kung ito ba'y proper noun o possessive noun. So, hindi mo pa ma-define kasi nga, hindi yan itinuro sa inyo ng ministro nyo. Lang naman, di ba? Yan. Bro, meron tayong 62... Ito na lang. Ito, sige, iba. Meron tayong 62 live viewers, bro. Nakikita nila. Sige, bro. Sige, bro. 62 live viewers. Iba rito kapatiran mo. Nakikita nila kung paano... Kabisado mo ba yung, yung Gawa 2028?
Bro Nats, kabisado mo ba yung gawa 2028? Kasi ikaw ang nagbigay ng verse na yan, hindi ako. Yung gawa 2028, kabisado mo yan. Nats, pa-confirm. Parang hindi. Ito si Malak, ano bang church ni Malak? Bro Malak, anong church mo, bro? Mahirap yung tanong ko. Mahirap yung tanong. Simple lang naman yung tanong ko, Uncle Boy. Oo nga. Ang elementary. Kung bibilangin natin yung ilang beses mo inulit, Nash. Kunyari, bibinilang ko. Siguro mga 10 times siguro. Hindi ko sure, ah. Mana sa 10 times mo inulit, bro, eh. More than nga, eh. More than 10 times ko inulit. Basic parts of speech. More than 10 times, oo nga, eh. Diba? More than 10 times ko inulit. Tatanong ko lang sa kanila, bakit Lamsa version lang ang tinatayuan nila na version na may iglesia? Kuya Cheng. Kuya Cheng, ganito kasi yan. Uncle Cheng. Para kasi tumugma sa kanila. Ganito, Uncle Cheng. Kahit gumamit pa siya ng lamsa. Sige na, mamaya na lang ulit. Kahit gumamit pa ng lamsa yan, eh hindi pa rin pangalan yung nasa lamsa. Mababasa Iglesia ni Cristo, yes. Ang tawag doon, possessive noun. So, explain ko ha, sa mga nandito. Para sa kaalaman nila kasi hindi kaya explain ni Nats. No? Oo nga, Kuya Nats. Paano ba isulat ang possessive tsaka noun? Ganito yung possessive noun. Pag sinabing possessive noun, no? Bigyan ko kayo ng isang sample. Kotse ni Nash. No? Yung kotse ko, hindi nangangahulugan ang pangalan kotse ni Nash. Either ang pangalan ng kotse, Toyota, BMW. Honda. No, yan yung proper noun. Yung Toyota, Honda, proper noun yun. Pero yung kotse ni Nash, hindi yung proper noun. Kotse ni. Wala yung pinagkaiba sa iglesia ni. Iglesia ni Cristo, that is possessive na, not proper. Sino ang may-ari pala ng kotse? Yung binibigay mong example. Bro. Kanino? Pero pag sinabing kotse ni Nash, hindi nangangahulugan na ang pangalan ng kotse ay kotse ni Nash, either Toyota. Pero kanino nga? Pero kanino? Wait lang, bro. Kanino yun? Ikalma mo, bro. Ikalma mo. Alam ko isasagot sa'yo, bro. Kabisado ko to. Promise. Ikalma mo lang sarili. Kaya nga, sinasabi mo kotse. So, kaninong kotse yun? Bro, kaninong kotse yun? Nats, bago ka pa magtanong, Nats, tinawag ko na yung possessive noun. Bago mo pa. Kaya nga, kaninong kotse? Pag sinabing ba't di nyo masagot? Puro kayo paikot-ikot. Kanino nga? Kanino? Kasi sumasagot ako, hinaharang mo ako, paano ako sasagot? Hindi, kanino nga? Kanino? Kaninong kotse yung sinasabi mo? O kanino? O ano sagot mo? Kanino? Okay na? Pwede na sumagot? Kaninong kotse yun? O kunyari, kay Nash. Ibig sabihin, pag kay Nash. Ito, bro. Sasagutin ko na ba? Ito na nga. Kaya nga. Simple ng tanong. Di masagot-sagot. Nats, sasagutin ko na ba? Sige, sagutin mo kanina. Pang tagal. Pag sinabing possessive noun, pag mamay-ari... Kaninong kotse nga yun? Kaninong kotse? Ang grabe pa ikot-ikot. Makinig ka. Simpleng Nats, ikalma mo lang sarili mo. So ganito pag sinabing possessive noun, kaya nga bago ka pa magtanong, nandun na yung sagot. Pag sinabing kaninong possessive kotse yun? Kaninong kotse yun? Kaninong kotse? Kinig ka muna. Ay, tanong lang nga yun, din yung masagot. Kung ikaw na lang kaya mag-explain ulit, Nats. Ano yung possessive noun, Nats? Sige, saan niya may pa-explain? Ano yung possessive noun? Hindi niya ma-explain yan, bro. Ang hirap kasi sa inyo. So ganito, bro. Pag sinabing possessive noun, yung kotse ni Nash, hindi rin niya masasagot yan eh. Pustahan tayo eh. Pag sinabing possessive noun, yung kotse ni Nash, ibig sabihin, pagmamayari yan ni Nash. No? Pagmamayari ko yung kotse. Diba? Ang tawag doon, possessive noun. Nash possess the car. Totoo talaga. Kaya nga, kotse ni Nash. Okay, kay Nash, di ba? Di ba kay Nash yun? Kay Nash? Di ba kay Nash? Paulit-ulit ka. So, ang tawag doon, possessive noun. Ngayon, ang proper noun. Kay Nash yung Toyota, ganon. Oo. Ibig sabihin, sa akin yun. No? Ayan. So, hindi ibig sabihin na ang pangalan ng kotse ko ay kotse pero yung ni tatak, Nash. yung name niya. Oo, yung pangalan. Wala na, bro? Lumabas? Oo. Kamote. Lumabas siya, bro. Kamote!
Ang tawag doon, para dito sa mga nakikinig, 76 live viewers, mga INC na nandito. So, ito po, ang tawag doon, no, possessive noun. Ngayon ganito, no, sa mga INC. Na ang ibig sabihin, no, pagmamayari, yan ni Nash.